Nagsisimula ang kwento sa isang masukal at nagyayelong kagubatan, kung saan ang isang lalaking may pink na buhok na nagngangalang Dota ay tumatakbo para iligtas ang kanyang buhay mula sa isang demonyong sumisipsip ng dugo. Puno ang kagubatan ng ganitong mga demonyo at ilang sundalo ang ipinadala roon upang lipulin sila. Halos lahat ng mga sundalong iyon ay patay na ngayon at ang kanilang mga bangkay ay nagkalat sa buong labanan. Mabilis na tumatakbo si Dota habang pasan ang isang malaking kahon, ngunit sa huli ay naabutan siya ng isa sa mga demonyo at siya ay napabagsak at dahil wala na siyang lakas, gumapang siya papasok sa isang maliit na butas at pilit na isiniksik ang sarili niya ng mas malalim habang sumisigaw sa kanyang kasamang si Zylo, na magmadali at patayin ang halimaw. Bago pa siya makain ng demonyo ay biglang bumaba mula sa itaas si Zylo at agad itong pinatay gamit ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos nito ay sinubukan ni Zylo na patigilan si Dota at pigilan ang pagdurugo, ngunit matindi ang sakit na nararamdaman nito. Hindi siya mapakali at sinabihan si Zylo na patayin na lang siya dahil bubuhayin naman daw siya ulit mamaya. Tumanggi siya at sinabing ayaw niyang buhatin ang bangkay ni Dada pauwi at pagkatapos ay sinuntok niya si Dada upang matauhan at binanggit na huwag gawing biro ang muling pagkabuhay. Ipinaliwanag ni Zylo na ang resurrection ay hindi simpleng himala, isa itong napakasakit na proseso na hinihila ang kanilang kaluluwa palabas ng impyerno at pilit na ibinabalik sa kanilang katawan. Nagdudulot din ito ng malulubhang epekto tulad ng pagkasira ng mga alaala at ng pagkakakilanlan ng isang tao. Naisip ni Zylo na baka nakalimutan na ito ni Dada dahil napakarami na nitong beses na namatay. Matapos marinig iyon ay tuluyan ng kumalma si Dada at pinapainit ni Zylo ang kanyang talam at idiniin ito sa sugat ni Dada upang maisasara ito gamit ang thermofusion. Hindi matiis ang sakit kaya napasigaw ng malakas si Dada sa buong kagubatan. Nang huminto na ang pagdurugo ay umupo silang dalawa sa tabi ng maliit na apoy. Sinabi ni Zylo kay Dada na ang mga demonyong tinatawag na mga engkanto ay kumikilos ngayon bilang isang hukbo na may mahigit 5,000 ang bilang. Nabigla si Dada at nagtanong kung paano silang dalawa lamang ay haharap sa napakaraming halimaw. Ipinaliwanag ni Zylo na hindi naman nila kailangang labanan ang lahat ng iyon at malapit nang lumunin ng Demon Blight ang kagubatan, kaya ang tungkulin nila ay suportahan ang mga Holy Knight hanggang makakaatras ang mga ito ng ligtas. Pagkatapos noon ay mag-retreat din sila at alam ni Zylo na labis ang takot ni Dada, kaya binalaan niya ito na huwag mag-isip na tumakas at ipinapaalala niya kay Dada ang mga marka sa kanilang leeg, napapatay sa kanila ng tuluyan kung susuway sila sa utos o magtatangkang tumakas. Ito ang buhay na ibinigay sa kanila at wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Tumayo si Zylo at sinabing kailangan na nilang umalis ngunit bigla niyang napansin ang isang kakaibang misteryosong kabaong sa malapit. Agad niyang nalaman na gawa ito ni Dada, dahil si Dada ay isang kilalang magnanakaw na kumukuha ng mga bagay kahit wala namang dahilan, basta kaya niya at naghanda sila at binuksan ang kabaong, inaasahang makikita ang bangkay ng isang maharlika o mataas na ranggong kabalyero. Sa halip ay laking gulat nila nang makita ang isang diyosa sa loob at walang ideya si Dada kung ano ang isang diyosa, kaya ipinaliwanag ni Zylo na ang mga diyosa ay mga buhay na sandata na nilikha maraming taon na ang nakalipas upang labanan ang Demon Lord. Naalala ni Dada na may narinig na siyang mga kwento tungkol sa kanila noon, ngunit hindi niya inakalang magmumukha itong isang napaka-cute na babae at biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog ng tambuli sa buong kagubatan, dali-dali silang tumakbo sa gilid ng bangin upang tumingin. Inakala ni Zylo na isa itong signal ng reconnaissance unit para tawagin ang ibang mga sundalo, ngunit napansin ni Dada ang isang grupo ng Holy Knight sa ibaba na nalupig ng maraming mga engkanto. Karamihan sa mga kabalyero ay kinakain ng buhay at ang kanilang pinuno lamang ang may sapat na kakayahan upang patuloy na lumaban. Dahil dito ay iginiit ni Dada kay Zylo na tumakas na sila at maghanap ng hideout, ngunit nakita ni Zylo na hindi pa lahat ng mga sundalo ay patay at ang ilan sa kanila ay halos buhay pa at patuloy na lumalaban. Napagpasyahan niya na ang pinakamainam na gawin ay tulungan kahit kalahati ng mga Holy Knight na makatakas, dahil ang pagsasagip ng mas maraming tao ay lubos na magpapataas sa tagumpay ng misyon. Nagpasya siya at idineklara na ililigtas nila ang mga ito bago lumubog ang araw. Sa sandaling iyon ay biglang nagbago ang kanilang plano at ang diyosa sa loob ng kabaong ay biglang nagising at mahinahon na naglakad palapit sa kanila. Binati niya si Zylo at tinawag itong kabalyerong nakaatas sa kanya.
Binanggit niyang tutulungan niya silang talunin ang mga engkanto sa ibaba at sisiguraduhin ang kanilang tagumpay, basta purihin lamang siya at hahaplasan ang kanyang ulo at nang marinig ito ay isang bagay ang naging malinaw kay Xylo. Ang walang katapusang pagnanais niya sa papuri at atensyon ay sapat na patunay na isa nga siyang tunay na diyosa. Ipinakilala ng diyosa ang sarili bilang si Theora na isang guardian goddess na ang tungkulin ay magdala ng mga himala sa mga taong nangangailangan. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay papunta kay Xylo at ipinaliwanag na maaari siyang umasa sa kanya hanggat gusto niya, dahil ang pagprotekta at pagsuporta sa kanya ang layunin ng kanyang buhay. Ngunit matapos marinig iyon ay hindi man lang natuwa si Xylo, sa halip ay halatang nairita at nagalit siya. Para sa kanya ay nakakatawa ang buong sitwasyon dahil galit siya sa mga diyosa at labis niyang kinamumuhian ang ideya ng pag-asa sa ibang tao. Diretso niyang sinabi kay Dada na bantayan ang diyosa at agad siyang tumalon mula sa bangin ng walang pag-alinlangan upang iligtas ang mga kabalyero sa ibaba. Ginawa niya ito dahil mas gusto niyang kumilos mag-isa at itinuturing ang sarili bilang isang lone wolf na hindi nangangailangan ng tulong ng kahit sino. Si Dada na likas na may napakatalas na paningin ay naglabas ng kanyang binocular at maingat na sinuri ang battlefield. Pagkatapos ay nagbigay siya ng direksyon kay Xylo na sinasabi kung saan pinakamaraming nagtipong mga halimaw at kung saan pinakamabagsik ang labanan. Habang dumausdas pababa si Xylo mula sa bangin ay bigla niyang napansin si Theora na sumusulpot sa tabi niya sa kalagitnaan ng ere. Naiirita at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya roon at kalmado na ipinaalala ni Theora na siya ang kanyang kabalyero. Kaya tungkulin niyang manatili sa kanyang tabi sa lahat ng oras para protektahan siya anuman ang mangyari. Tiyaking makakamit niya ang tagumpay, ngunit lalo lamang nagalit si Xylo sa narinig dahil ayaw na ayaw niyang umasa sa ibang tao. Sinabi niya rito na hindi niya kailangan ang tulong niya kahit kailan. Pagkatapos nito ay pinapainit ni Xylo ang kanyang talon ng matinding init at buong lakas itong inihahagis sa isa sa mga engkanto. Sumabog ang talon sa pagtama na nagdulot ng napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid. Matagumpay nitong nakuha ang atensyon ng ibang mga engkanto at hinihila sila papunta kay Xylo at palayo sa mga Holy Knight, eksakto ayon sa kanyang plano. At pagkatapos nito, sinabi ni Xylo kay Theora na humanap ng isang puno at magtago sa likod nito habang siya na lamang ang bahala sa mga halimaw. Diretsyong sumugod si Xylo sa labanan ng walang pag-atubili kahit na mas marami ang kanyang kalaban. Ipinakita niya ang kahangahangang kakayahan na walang awang pinuputol ang bawat engkantong sumusugod sa kanya. Maya-maya ay sumali rin si Dada sa laban at kitang-kita ang kanyang takot sa simula, ngunit nagawa niyang ipunan ang kanyang lakas ng loob at mag-isa niyang napatumba ang isa sa mga engkanto, na ikinagulat pa niya mismo. Samantala hirap na hirap si Dada na sumabay sa bilis ng labanan. Mabilis siyang napagod at hingal na hingal habang pilit na gumagalaw sa battlefield at habang patuloy na lumalaban si Xylo, bigla siyang nasugatan sa binti dahilan upang maging bukas siya sa isang pag-atake mula sa gilid. Ilang sandali na lamang ay makakain na sana siya nang iligtas siya ni Dada sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mahika sa engkantong umatake sa kanya. Mabilis na nagpasalamat si Xylo kay Dada at agad na sumugod sa susunod na grupo ng mga halimaw nang hindi man lang bumabagal. Pagsapit ng gabi ay tuluyan ng natalo ang lahat ng mga engkanto. Nagtipon ang mga kabalyero sa paligid ng isang campfire upang magpahinga matapos ang labanan at si Xylo, lubos na pagod sa matinding laban, ay umupo sa isang batong malapit upang makahinga. Lumapit ang pinuno ng mga kabalyero upang magpasalamat sa kanyang tulong, ngunit nang mapansin niya ang marka sa leeg ni Xylo at biglang nagbago ang kanyang mukha. Hinugot niya ang kanyang espada matapos na pagtanto na si Xylo ay isang penal hero. Ang mailigtas ng isang penal hero ay maaaring makasira ng malaki sa kanilang reputasyon, kaya malinaw na hindi natuwa ang mga kabalyero. Lumapit si Jorda upang ipagtanggol si Xylo, kaso agad na pagtanto ng pinuno ng mga kabalyero na siya ay isang diyosa. Nagsimulang tanungin ng mga kabalyero si Xylo kung kailan at paano niya nakuha ang isang diyosa. Napansin ni Jorda na biglang naging napakabigat ng tensyon sa paligid at nagsisi siyang lumabas pa siya. Halos sumiklab na ang isang labanan nang subukan ni Dada na mapakalma ang lahat bago pa may mangyari, ngunit bigla silang naputol nang magsalita ang kanilang kasamang si Venetem sa pamamagitan ng communication seal. Inanunsyo ni Venetem na naging napakadelikado na ng sitwasyon at ipinaliwanag niya na ang pangunahing puwersa ng mga Holy Knight ay nagsimula ng sumulong patungo sa Demon Blight. Nang marinig ito ay napaurong si Xylo sa gulat.
Dagdag pa ni Venetem at ito ang mga sundalong muling nagtipon sa kagubatan at nakabuo na ng battle line laban sa Demon Blight at balak pigilan ang pag-usad nito doon mismo. Dahil sa mga balitang ito ay tinanong ni Zylo ang mga Holy Knight kung sino ang nagbigay ng ganitong katangahan at mapanganib na utos. Ngunit nang makita niya ang mga mukha nila ay agad niyang napagtanto na walang pumilit sa kanila, sarili nilang desisyon iyon at hayagang inamin ng kanilang pinuno at sinabing silang lahat ay lubos na naniniwala sa pamumuno at mga alituntunin ni Commander Kivia. Dahil sa paniniwalang iyon handa silang ialay ang sarili nilang buhay para sa itinuturing nilang mas mataas na layunin. Sa sandaling iyon ay nagsalita si Ben Adem at ipinaliwanag kung bakit magiging ganap na kapahamakan ang pabayaan na mamatay ang mga Holy Knight. Iginiit niya kay Zylo na kung higit sa kalahati ng mga Holy Knight ang mapapatay, ituturing na malaking kabiguan ang buong operasyon ng Hero Unit. Kapag nangyari iyon ay magiging napakasama ng kahinatnan para kay Zylo at hindi lamang siya mamamatay kahit pa siya ay muling mabuhay, susunugan pa rin siya sa tulos bilang parusa at pagkarinig nito ay naging seryoso ang mukha ni Zylo. Tinanong niya si Ben Adem kung saan balak salubungin ng mga Holy Knight ang kaaway. Mabilis na sinuri ni Ben Adem ang kanyang mapa at sinagot na ang mga Holy Knight ay kasalukuyang naka-formation sa pinakaligtas na tawiran sa kahabaan ng Pakal River. Matapos marinig ito ay humarap si Zylo sa mga Holy Knight at sinabi na kung iniisip nilang muling makipagtipon sa pangunahing hukbo, mas mabuting kalimutan na nila iyon at ipinaliwanag niya na makakadagdag lamang iyon sa gulo at lalo pang magpalala ng sitwasyon. Ngunit hindi sumang-ayon ang mga Holy Knight at sinabi nilang handa silang mabuhay at mamatay para sa kanilang komandante at tumangging umatras, gayunpaman ay pinayuhan pa rin sila ni Zylo na magtungo sa timog at umatras. Giit niya na napaurong na niya ang mga engkanto na sumisira sa Gorilla Unit kaya't ang pag-atras ang pinakamatalinong hakbang, mariing kinagat ng pinuno ng mga kabalyero ang kanyang mga ngipin nang napagtanto niyang tama si Zylo at wala na talaga silang maraming pagpipilian. Tinanong niya si Zylo kung balak ba talaga nitong takpan ang kanilang pag-atras, walang pag-alinlang ang sumagot si Zylo at sinabing iyon mismo ang balak niyang gawin at tinawag niya si Dada at inutusan itong ipagpatuloy ang operasyon ayon sa plano at gabayan ang mga Holy Knight patungo sa kanilang retreat point upang maiwasan ang tuluyang pagkalipol. Mariing tumutol si Dada sa planong ito dahil naniniwala siyang isinusugal ni Zaya ang sariling buhay para lamang iligtas ang mga Holy Knight. Sumagot si Zaya na wala na silang ibang pagpipilian na kapag namatay ang mga Holy Knight ay tapos na rin sila. Samantala ay nagsimula na ang labanan ng mga Holy Knight na naka-assign sa Persal River habang papalapit na ang mga halimaw, gamit ang kanilang mga kagamitang militar at maayos na formation ay nagawa nilang talunin ang unang wave ng mga kaaway. Ngunit mabilis na naging mas mapanganib ang sitwasyon ng mabunyag na may kasamang higanteng troll ang puwersa ng kalaban. Bilang tugon ay pinapagana ng mga kabalyero ang kanilang malaking lightning staff at sabay-sabay itong ginamit upang pabagsakin ang napakalaking nilalang. Mula sa malayo ay pinanood ni Zylo at ng iba pa ang nagaganap na labanan, maingat na sinuri ni Zylo ang hukbo sa ibaba at napansin niyang hindi niya kilala ang mga sundalong iyon at sa katunayan ni hindi pa niya kailanman nakita ang kanilang simbolo ng hukbo at dahil dito, naniwala si Dada na wala silang dahilan para makialam sa puntong iyon. Ngunit habang patuloy na nagmamasid si Zylo at napansin niyang unti-unting nalulupig ang mga sundalo dahil sa lumalakas at dumaraming mga engkanto, dahil dito ay iminungkahi niya na bumaba sila upang magbigay ng suporta pero nang humarap siya upang muling magsalita, napagtanto niyang wala na si Dada at ang naiwan na lamang ay isang sulat na iniwan nito. Nakasaad sa sulat na magpatuloy lang si Zylo sa kanyang gagawin, habang si Dada naman ay aalis mag-isa upang magnakaw ng anumang mahahalagang bagay na mahahanap niya mula sa mga kabalyero. Nang malaman ni Zylo ang ginawa ni Dada ay mariin niyang kinagat ang kanyang ngipin at nanumpa sa sarili na papatayin niya si Dada sa susunod na pagkakataong mahahawakan niya ito. Halos hindi pa humuhupa ang kanyang galit nang may iba pang bagay na biglang umagaw sa kanyang pansin. Biglang napansin ni Zylo ang isang malaking grupo ng mga engkanto na tahimik na lumilipad sa himpapawid, malinaw na naghahanda upang tambangan ang hukbo ni Commander Kivia mula sa gilid. Agad na kumilos si Zylo at pinapagana ang kanyang flight seal sa kamabilis na sumugod sa ere patungo sa kanila, naabutan niya ang grupo sa tamang oras at agad nagsimulang umatake at gamit ang kanyang mga magic knife, pinabagsak niya ang pinakamaraming engkanto na kaya niya na tuloy-tuloy ang galaw at walang pag-alinlangan. Tumagal ang labanan ng ilang matinding minuto ngunit hindi bumagal si Zylo.
Sa huli ay nagawa niyang lipulin ng mag-isa ang buong grupo at pagkatapos ng laban, nilapitan siya ni Commander Kivia sakay ng kanyang kabayo. Maingat siyang tiningnan at tinanong kung sino siya at bakit siya naroon sa gitna ng labanan at bago pa makasagot si Zaire, biglang sumulpat si Teora at malakas siyang sinisita dahil iniwan siya nito kanina at agad nakilala ni Commander Kivia si Teora bilang isang diyosa, na lalo pang nagpausisa sa kanya kung bakit sinusundan ng isang diyosa ang kakaibang lalaking ito. Halatang naiirite si Zylo at casual niyang itinulak si Teora, sinasabing wala pa siyang pinapasukang anumang kasunduan sa kanya at dagdag pa niya na maaari nilang kunin si Teora kung gugustuhin nila, ngunit nakakapit na si Teora kay Zylo at ayaw niyang mahihiwalay dito at nanatili siyang malapit sa kanya sa kabila ng mga sinabi nito. Gayunpaman ay hindi tinanggap ni Commander Kivia ang paliwanag na iyon at iginiit na ipaliwanag ni Zylo kung ano talaga ang nangyayari. Sa halip na sumagot ay tumalikod si Zylo at binanggit niya na hindi iyon ang tamang oras para sa mahabang paliwanag. Habang nakatingin siya sa malayo ay malinaw niyang nakita ang Demon Lord na papalapit ng papalapit, kitang-kita ang panganib at biglang lumitaw ang panibagong alon ng mga demonyo at nagsimulang sumulong diretso patungo sa kanilang pwesto. Nagpanik ang mga sundalo nang makita ang papalapit na mga kaaway at agad na pinaputukan ang kanilang mga kanya nang hindi na naghihintay ng utos mula kay Commander Kivia. Ngunit nabigo ang kanilang mga pag-atake at lumikha ang Demon Lord ng isang malakas na force field na madaling pumipigil sa putok ng mga kanyan. Nang makita ito ay agad na naunawaan ni Zylo na walang silbi ang mga long-range attack at kailangan nilang umasa sa close combat. Mabilis niyang tinanong si Commander Kivia kung mayroon ba silang battering ram o catapult na handang gamitin. Umiling si Kivia at sinabing ang mga sandatang iyon ay inihahanda pa sa kabisera at hindi pa dumarating. Sandaling pinag-isipan ni Commander Kivia na magpadala pa ng mas maraming unit upang palakasin ang frontline, ngunit agad siyang pinigilan ni Zylo at sinabi niya na isang napakabobong ideya iyon dahil magdudulot lamang ito ng mas maraming walang saysay na pagkamatay. Isasakripisyo lamang nito ang mga taong may dalang sagradong selyo at maaari pang makapinsala sa mismong lupain. Patuloy na papalapit ang mga demonyo at dahan-dahan ngunit tiyak at naging malinaw na hindi na kayang hawakan ng mga sundalo ang harapang linya ng matagal. Dahil dito ay sinabi ni Zylo kay Kivia na kailangan niyang magutos ng agarang pag-atras ng kanyang mga tropa, sa kaibuturan ng kanyang loob at alam ni Kivia na ang plano ni Zaya ang pinakamakatuwiran at lohikal na opsyon, gayunpaman ay matigas siyang tumanggi na tanggapin ito. Sa halip ay kinanselan niya ang utos ng pag-atras at pinanatili ang kanyang mga sundalo sa frontline, handa siyang isakripisyo ang sarili niyang buhay at ang buhay ng kanyang mga tauhan alang-alang sa kanyang dangal. Ipinaliwanag ni Zylo na ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta roon ay upang suportahan ang kanilang pag-atras, kung lahat sila ay mamamatay doon ay ituturing itong bigong misyon sa kanilang panig at magiging napakabigat ng parusang ipapataw sa kanila pagkatapos. Nang marinig ito ay napagtanto ni Kivia na si Zylo ay isang penal hero, malamig niyang sinabi na wala siyang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa mga tulad niya at sa kanyang paningin, ang mga penal hero ay maruruming kriminal na hindi man lang karapat-dapat mamatay ng maayos. Bukod pa rito ay malinaw ng sinabi ng headquarters na ang huling pasya ay nasa commander na nasa lugar, dahil dito ay inihayag ni Kivia ang kanyang pinal na desisyon at ang kanyang utos ay ialay ng lahat ang kanilang buhay para sa dangal at gawing sariling libingan ang battlefield na ito. Para kay Zylo ang ganitong pagkahumaling sa dangal ay purong kalokohan pero mariing ipinaliwanag ni Kivia na para sa mga kabalyero, ang dangal ang pinakamahalagang bagay sa lahat at bago pa lumala ang kanilang pagtatalo, bigla silang naputol ng isang pag-ataking direktang tumama kay Kivia at sa huling sandali ay nakaiwas siya. Nang tumingin siya ay nakita niya ang isang napakalaking demonyong kahawig ng insekto na nagsimulang magpaputok ng mga demon egg patungo sa battlefield. Pagbagsak pa lamang ng mga itlog sa lupa ay agad itong napisa at nagsimulang lumunin ng buhay ang mga sundalo. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang patuloy na sumulong ang mga karaniwang halimaw mula sa lahat ng direksyon, na ginawang ganap na sakuna ang labanan at sumigaw si Kivia at inutusan ang kanyang mga sundalo na hawakan ang frontline anuman ang mangyari. Sumunod ang mga sundalo ng walang pag-alinlangan ngunit malinaw na nasa sukdulan na ang kanilang kakayahan, kasabay nito ay hinarap ng isang higanteng bear troll si Kivia at naghanda itong umatake ng direkta. Sa huling sandali ay sumugod si Zylo at naghagis ng mga pampasabog sa likod ng troll,
pansamantala itong napahinto at pagkatapos ay tumalon siya at ibinaon ang kanyang mga kutsilyo sa likod ng halimaw upang subukang patayin ito, ngunit sa pagkakataong ito nabali at naputol ang mga talam sa loob ng katawan ng troll. Mabilis na umatras si Xylo pabalik kina Kivia at sa iba pa at agad silang binalaan na hindi gumagana ang karaniwang mga pag-atake laban sa mga troll, upang matalo ang mga ito ay kailangan nila ng mas makapangyarihang paraan. Samantala ilang mga demonyong insekto ang nagsimulang manggulo sa mga lightning cannon, tumagilid ang isa sa mga kanyan at biglang nagpaputok ng walang kontrol na nagdulot ng napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid. Dahil sa pagsabog ay nawalan ng malay si Xylo sa loob ng ilang sandali. Nang magkamalay siya ay nakita niyang nakahiga siya sa lupa at sa malapit ay nakita niya si Teora na nakahandusay din. Desperado siyang nakiusap kay Xylo na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang harapin ang sitwasyon. Giit niya na sa takbo ng mga pangyayari lahat ng nasa battlefield ay mamamatay sa isang malagim at masakit na paraan. Dahan-dahan na tumayo si Xylo at sinabi na nanumpa siyang hinding-hindi na muling gagawa ng kontrata sa isang diyosa matapos ang nangyari noong nakaraan. Ngunit habang naririnig niya ang nakakasuklam na tunog ng mga sundalong dinudurog at kinakain ng mga halimaw, nagsimulang manghina ang kanyang paninindigan at muling nakiusap si Teora sa kanya, sinasabing kung magpapatuloy ito na mas marami pang tao ang mamamatay. Dagdag niya na ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ang tanging paraan upang mapigilan ang sakunang ito. Matagal na pinag-isipan ni Xylo ang kanyang gagawin at kahit na kinamumuhian niya ang ideya sa buong pagkataon niya, napagtanto niya sa huli na wala na siyang ibang pagpipilian. Lumapit siya kay Teora at hiniwa ang kanyang kamay upang magdugo at inialok ito sa kanya at ininom ni Teora ang kanyang dugo. Sa sandaling iyon ay nabuo ang kontrata sa pagitan nila at matapos makumpleto ang kasunduan, natuyo ang dugo at kusa ring nagsara ang sugat sa kamay ni Xylo. Ngayong nabuo na ang kontrata nagawa na ni Teora na ilabas ang kanyang buong kapangyarihan ng walang anumang limitasyon, bilang diyosa ng espada ay itinaas niya ang kanyang mahika at tinawag ang kanyang awtoridad, ulan ng mga espada ang bumagsak mula sa langit sa napakaraming bilang. Ang bawat talam ay tumama lamang sa mga halimaw ng may perpektong katumpakan, ganap na iniiwasan ang kahit isang sundalo sa battlefield at wala ni isang kakampi ang nasaktan. Ang mga halimaw na dati ay napakahirap talunin ang mga kumitil ng napakaraming buhay at nagtulak sa mga sundalo sa bingit ng kawalan ng pag-asa, ay nalilipol lahat sa isang iglap sa ilalim ng kapangyarihan ni Teora at habang pinapanood ito, mas malinaw na naunawaan ni Xylo kung gaano talaga nakakakilabot ang lakas ng kanyang kakayahan. Ang lawak ng kanyang kapangyarihan ay higit na lampas sa anumang inaakala niya, matapos makita ang resulta ay labis na ipinagmalaki ni Teora ang sarili niya at masaya siyang humarap kay Xylo at humiling na purihin siya sa pamamagitan ng paghaplos sa kanyang ulo. Ngunit dumaan lang si Xylo sa tabi niya nang hindi humihinto at sinabing marami pa silang kailangang gawin. Ang una nilang dapat harapin ay ang mga natitirang engkanto at pinulot ni Xylo ang isang espadang nakahandusay sa lupa. Diretso itong inihagis sa isa sa mga engkanto at agad itong napatay. Ngunit patuloy pa ring dumarami ang mga engkantong papalapit at dahil dito, giit ni Xylo kay Teora na paulit-ulit siyang bigyan ng mga espada at habang sunod-sunod na lumilitaw ang mga espada, ginamit ni Xylo ang mga ito upang mabilis na lipulin ang buong grupo ng mga engkanto nang hindi man lang bumabagal. Matapos silang mapuksa ay lumingon si Xylo at nakita niyang buhay pa si Commander Kivia. Agad niya itong inutusan na tipunin ang mga sundalong hindi nasugatan at ipatapos sa kanila ang mga natitirang halimaw at pa-lecture na sana si Kivia. Sinasabing wala siyang awtoridad para magbigay ng ganoong utos. Ngunit pinutol siya ni Xylo at sinabing kailangan iyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Dagdag pa niya na wala siyang balak mamatay doon lalo na sa ganitong paraan at pagkatapos nito, tinalikuran siya ni Xylo at nagsimulang maglakad palayo. Binanggit pa niya na kapag tapos na ang lahat ay handa niyang tanggapin ang anumang parusa o papuri na ibibigay sa kanya, ngunit sa ngayon ay malinaw ang kanilang layunin na kailangan nilang talunin ang Demon Lord. Binuhat ni Xylo si Teora sa kanyang mga bisig at diretso silang sumugod patungo sa Demon Lord at habang papalapit, napansin nila ang panibagong grupo ng mga engkanto na papunta sa kanilang direksyon. Inalok ni Teora na siya na ang haharap sa mga ito ngunit agad itong tinanggihan ni Xylo. Iginiit niya na ang pagsasayang ng kanyang kapangyarihan sa mahihinang halimaw ay magpapahina lamang sa lakas na kakailanganin nila sa tunay na laban,
Matapos magpas siya ay hinawakan ni Zylo si Teora gamit ang isang braso at mag-isa niyang nilipol ang buong grupo ng mga engkanto sa napakaikling oras. Hindi nagtagal ay tuluyan na silang humarap sa Demon Lord at naniniwala si Teora na iyon na ang perpektong sandali upang siya ang tuluyang manguna sa laban, dahil ang pagtalo sa Demon Lord ang pangarap niya sa buong buhay niya. Ngunit sinabi ni Zylo na hindi pa iyon ang tamang oras at lumapit siya at sinadya niyang mapagalit ang Demon Lord sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo sa isa sa mga paa nito. Umalangaw-ngaw ang masakit na sigaw ng Demon Lord bilang tugon at doon lamang nagbigay ng senyales si Zylo kay Teora. Paliwanag niya rito na linisin ang dadaanan at muling pinakawalan ni Teora ang kanyang kapangyarihan at pinaulan ng mga espada ang langit. Ganap na dinurog ang grupo ng mga engkanto na nasa pagitan nila at ng Demon Lord. Nang malinis na ang daan ay mabilis na sumugod paitaas si Zylo at hinarap ng harapan ang Demon Lord, magbibigay pa sana siya ng susunod na utos kay Teora subalit naiintindihan na nito ang gusto niyang mangyari at nang walang pag-alinlangan, tumawag si Teora ng isang napakalaking misteryosong espada na punong-puno ng banal na kapangyarihan. Hinawakan ito ni Zylo at buong lakas na inihagis diretso sa Demon Lord at ang pagtama ay nagdulot ng isang marahas na pagsabog na yumanig sa buong battlefield. Bumagsak pabalik si Zylo sa lupa habang yakap pa rin si Teora at sa unang tingin, tila bumabagsak na ang Demon Lord at tuluyan ng natalo. Ngunit hindi nagtagal ang pag-asang iyon at muling nagsimulang mag-regenerate ang katawan ng Demon Lord, bigla itong naglunsad ng panibagong pag-atake diretso sa kanila. Sa sumunod na sandali ay nawalan ng malay si Zylo at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya si Teora na desperado na sinusubukan na gisingin siya at tinanong siya nito kung gaano siya kalubha ang sugat, lalo na't ginamit niya ang sarili niyang katawan upang masalag ang atake at protektahan siya sa huling sandali. Dahan-dahan na ibinaling ni Zylo ang kanyang ulo sa gilid at nagulat siya nang makita si Dada na nakatayo roon. Nakatingin sa kanya na may karaniwan nitong kalmado at walang pakialam na ekspresyon at lumalabas na buong oras pala itong nagpalaboy upang magnakaw at ngayon lang bumalik, sa pagkakataong ito ay nakapagdala siya ng isang nasunog na terrain seal. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon tunay na natuwa si Zylo na may ninakaw si Dada, dahil ang seal na ito ang eksaktong kailangan nila upang tuluyang pabagsakin ang Demon Lord at agad na nakilala ni Zylo ang modelo ng seal na isa itong uri ng reactor na pamilyar siya, kaya alam niya kung paano ito gumagana at kung gaano ito kadelikado. Nang walang sinayang na oras ay tumalon siya ng mataas sa ere at inihagis ang seal diretso sa loob ng katawan ng Demon Lord. Kaagad pagkatapos nito ay hinihila niya sina Dada at Teora at sabay-sabay silang tumalon palayo sa lugar sa tamang oras. Ilang sandali lang ay nag-activate ang reactor at ang Demon Lord ay sumabog ng napakalakas na ganap na winasak ang katawan nito, matapos tuluyang mapuksa ang Demon Lord na nagsimulang magkalat sa iba't ibang direksyon ang mga natitirang engkanto. Dahil wala na silang pinunong kumokontrol sa kanila ay nagpanik ang mga ito at nagtakbuhan mula sa himpapawid. Pinanood ni Zylo at Teora habang unti-unting napagtanto ng mga kabalyero sa ibaba na tapos na ang labanan at sa wakas, natapos na ang bangungot. Maraming beses nang nakapatay si Zylo ng mga Demon Lord noon ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niyang matalo ang isa sa ganitong nakakatawa at hindi inaasahang paraan, gayunpaman ay hindi niya may kakaila ang katotohanan. Naging posible lamang ang kanilang tagumpay dahil kumilos si Dada bilang isang magnanakaw, gaya ng lagi niyang ginagawa ay napagpasyahan ni Zylo na ililibre niya si Dada ng beer sa susunod bilang pasasalamat. Samantala puno pa rin ng enerhiya si Teora at halatang gusto na niya ng papuri mula kay Zylo ngayong tapos na ang lahat, paulit-ulit niya itong kinukulit at humihingi ng atensyon at makalipas ang ilang sandali, napilitan si Zylo na sumuko at ihahaplos na sana ang ulo niya. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay ay bumalik sa kanya ang masakit na mga alaala, bigla niyang naalala ang dating Diyosa na minsan niyang nakakontrata at bago pa siya makapagsalita, biglang lumitaw si Commander Kivies sa likuran niya. Sinabi nito na nasa malubhang problema siya at inakusahan niya si Zylo ng pagnanakaw ng isang Diyosa habang inililipat ito, pagkuha ng nasunog na terrain seal ng walang pahintulot at pagkilos ng mag-isa upang pabagsakin ang Demon Lord. Hindi nakipagtalo si Zylo at tahimik niyang tinanggap ang lahat at sinabing handa siyang harapin ang anumang parusang ipapataw sa kanya. Agad namang humakbang si Jorda at ipinagtanggol siya at iginiit niya na kung naganap ang lahat ng ito, tiyak na itinadhana ng kapalaran ang kanilang pagkikita.
Buong paniniwala niyang si Zylo lamang ang kabalyerong kayang ganap na tanggapin ang kanyang kapangyarihan at ang tanging makakapagpatuloy sa pagtalo sa mga Demon Lord sa hinaharap. Nang marinig ito ay labis na nagulat si Kivia at dahil dito ay napagpasyahan niyang sabihin kay Tiora ang buong katotohanan tungkol kay Zylo. Ipinaliwanag niya na kilala si Zylo bilang isang penal hero dahil sa isang mabigat na krimen na kanyang nagawa. Ang krimen na iyon ay ang pagpatay sa Diyosa na dati niyang may kontrata at lumipat ang eksena pabalik sa nakaraan. Sa sandaling nakatayo si Zylo sa hukuman habang hinahatulan sa pagpatay sa Diyosa na si Senva ang dati niyang Diyosa. Desperado na sinubukan ni Zylo na ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Sinabi niya na si Senva ay labis na nahuhumaling sa papuri at pagkilala at gusto nitong talunin ang Demon Lord ng mag-isa at purihin ng buong hukbo. Dahil sa hangarin na iyon ay pinilit niya ang sarili lampas sa kanyang limitasyon. Kalaunan ay nawalan siya ng kakayahang ipagtanggol ang sarili at unti-unting nawala ang kanyang kapangyarihan at ayon kay Zylo, pinili niyang tapusin ang buhay ni Senva upang iligtas siya sa mas malagim na kapalaran at ipinaliwanag niya na ang sinasapit ng isang Diyosa kapag tuluyang nawalan ng kapangyarihan ay hindi maliit na bagay. Sa paglipas ng panahon siya ay makokorap ng Demon Blight at magiging isang walang isip na halimaw. Binalaan niya ang hukuman na ang ganitong uri ng korupsyon ay maaari pang magbunga ng isang Demon Lord na nagtataglay ng kapangyarihan ng isang Diyosa. Mariing iginiit ni Zylo na alam din ni Senva ang katotohanan ito at ramdam na niya ang unti-unting pagpasok ng korupsyon sa kanyang sarili, kaya siya mismo ang nagbigay ng pahintulot kay Zylo na patayin siya. Sa kabila ng lahat ng paliwanag ni Zylo ay tumanggi ang hukom na paniwalaan ang kanyang kwento. Kumbinsido ang hukom na si Zylo ay wala ng iba kundi isang mapanganib na mamamatay tao at tuluyan niyang binaliwala ang ideya na maaaring makorap ang isang Diyosa kapag nawalan ito ng kapangyarihan, at iginiit na wala pang naiuulat na ganitong kaso. Patuloy na nakipagtalo si Zylo at desperado na sinusubukan na kumbansihin ang hukuman na ang isang korap na Diyosa ay magiging isa sa mga pinakamapanganib na banta na maaaring umiral. Bago pa siya makapagsalita ay biglang sinunggaban ng mga gwardya si Zylo, ipinada pa siya sa sahig at walang awang binugbog at sa sandaling iyon ay tuluyan ng naunawaan ni Zylo na imposibleng patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang paglilitis na ito ay hindi kailanman naging patas na isa itong bitag mula pa sa simula. Pagkatapos nito ay ibinaba ng hukom ang pinal na hatol at si Zylo ay idineklara bilang isang penal hero. Sa mismong sandaling iyon ay tahimik na nanumpa si Zylo sa kanyang sarili at nangako siya na darating ang araw na matutuklasan niya kung sino ang naglagay sa kanya at sa kanyang mga Holy Knight sa ganitong sitwasyon, at kapag dumating ang araw na iyon ay papatayin niya ang bawat isa sa kanila. Ilang araw matapos ang unang misyon, natutulog si Zylo sa loob ng kanyang tent sa base camp nang bigla siyang gisingin ni Torret at sinabihan niya itong huwag muna siyang istorbohin dahil gusto pa niyang matulog. Pero tinanong din niya kung bakit nandito pa rin siya kahit sinabi na sa kanya ng mga knight ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin niya na noong una ay nabahala siya nang malaman niyang pumatay si Zylo ng isang Diyosa, pero buo ang paniniwala niya na may mabuti siyang dahilan kung bakit niya iyon ginawa at humarap si Zylo sa kabilang side at sinabi na hindi mahalaga kung ano ang dahilan niya dahil sa huli, hindi nito binabago ang katotohanang pumatay siya ng Diyosa. Pagkatapos ay binanggit niya dito na pwede nilang buwagin ang samahang nabuo sa kanila kung pareho silang papayag, kailangan lang niyang sabihin ang salita at mapuputol na ang kanilang ugnayan, pero mariing tumanggi si Torret. Sinabi niyang si Zylo ang nag-iisa at tanging knight niya at anuman ang mangyari ay mananatili siya sa tabi niya hanggang sa huli. Bigla namang nakatanggap si Zylo ng mensahe mula kay Venetum na naitalaga sila sa isa pang misyon at kailangan na nilang umalis agad. Nagsisimula na ang taglamig sa lugar na iyon at namangha si Torret kung gaano kaganda ang lahat kapag natakpan ng yelo, pero kahit cute ang kanyang pagiging mausisa ay nakakairita rin ito, kaya mabilis na naiinis sina Zylo at Venadum sa sunod-sunod niyang mga tanong. Samantala sa HQ ay nakatanggap naman si Kivia ng sarili niyang misyon at ayon sa kanyang superior, kailangan niyang ipapahinto ang orihinal na transport mission at magtungo sa Z1 tunnels para tumulong sa paglilinis nito. Tinanong niya kung ibig sabihin ba nito ay napuno na rin ng Demon Blight ang mga tunnel. Ipinaliwanag ng kanyang superior na mula nang mangyari ang ika-4 na digmaan at lumitaw ang unang Demon Blight, malaking bahagi ng kanilang mga kagubatan ang nasira at sa loob ng 20 taon ay maraming lupang tirahan ang nawala sa sangkatauhan. Kaya hindi nila pwedeng hayaang kumalat pa ang Blight at para masigurong magtatagumpay ang misyon,
ipinadala ang hero team upang tumulong kaya't sinabi ni Kivia na aalis na siya agad upang makipagkita sa kanila. Pero bago siya umalis ay pinakiusapan siya ng kanyang superior na batiin si High Priest Marlin para sa kanya kung sakaling makasalubong niya ito roon. Nang gabing iyon ay nagkakamp sina Torret at ang iba pa sa kagubatan nang mapansin niyang matagal na niyang hindi nakikita si Dada. Ipinaliwanag ni Zylo na kasalukuyang nasa repair shop si Dada dahil medyo nasobrahan ang palo sa kanya ni Zylo dahil sa mga problemang idinulot nito, kaya hindi muna siya makakasama at binanggit ni King kay Zylo na bilang isa sa kanyang mga nasasakupan, kailangan niyang maging mas maingat sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang mga kakampi. Walang gana namang sumang-ayon si Zylo para lang matapos na ang usapan at lumapit si Torret kay Zylo at tinanong kung bakit lagi niyang tinatawag na King ang lalaking iyon. Ipinaliwanag niya na si King ay isang hero din tulad niya at totoong naniniwala itong siya ang hari ng Federated Kingdom, kaya mas madali raw makitungo sa kanya kung sabayan na lang iyon. Tungkol naman sa dahilan kung bakit napilitan siyang maging hero, naglunsad si King ng malakihang teroristang pag-atake laban sa kaharian para umano ay bawiin ang kanyang trono, kaya isa talaga siyang ganap na terorista. Hindi inaasahan ni Torret na ganoon kabigat ang dahilan, kaya sinubukan niyang ilipat ang usapan at tinanong kung sino ang lalaking naroon at sinabi ni Zylo na iyon si Tatsuya, pero para kay Torret ay kakaiba na nakatitig lang ito sa langit. Wala ring ideya si Zylo kung bakit ganoon ang ginagawa niya pero gaya ng paliwanag niya kanina, kapag namatay ang isang hero at muling nabuhay na may bahagi ng kanyang alaala ay personalidad ang nawawala, kaya kung hindi sila magiging maingat lahat sila ay maaaring mauwi balang araw na katulad ni Tatsuya. Kinaumagahan sa wakas ay nakarating sila sa Nayon pero hindi mukhang masaya ang mga taga-Nayon kahit may dumating ng tulong. Para kay Veni Team ay nakapagtataka na may mga tao pang naninirahan sa lugar dahil kadalasan ay naiilikas na sana silang lahat. Pero mukhang marami pa ring tumatangging umalis sa kung anong dahilan at lumapit si Zylo sa isa sa mga tindahan para magtanong-tanong at noong una ay nag-alinlangan ang babae nang malaman niyang hero si Zylo, pero tiniyak niya na wala siyang dapat ikatakot. Sinabi niya na nandito lang siya at ang kanyang mga kasama para kontrolin ang mga tunnel pero para sa babae, wala na rin daw itong silbi dahil marami na ang nawala sa Nayon dahil sa blight at pagkatapos ay umalis siya nang hindi man lang binigyan si Zylo ng pagkakataong magtanong kung saan ang daan papunta sa tunnel. Nang muntik na siyang sumuko ay isang maliit na babae ang tumawag ng pansin niya at itinuro ang direksyon ng tunnel. Nagpasalamat si Zaya at nagsimulang maglakad palayo ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, tinanong siya ng bata kung ililigtas ba niya ang kanyang ama. Nanahimik si Zylo at nagpatuloy sa paglalakad dahil kahit naaawa siya sa bata na kung nasa loob ng mga tunnel ang ama nito, malamang ay matagal na itong patay at ayaw niyang bigyan ang bata ng maling pag-asa at kalaunan. Muling nakasama ni Zylo ang iba at pinag-usapan nila ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap. Ang Swin Tunnels ay gumagawa ng dekalidad na bakal na ginagamit bilang catalyst sa mga sagradong selyo na panlaban sa mga engkanto. Kaya naman maraming pondo ang inilaan ng militar para paunlarin ang lugar na ito, ngunit kalaunan ay napuno rin ito ng mga halimaw kaya wala na itong masyadong silbi sa ngayon. Tinanong ni Torret si Zylo kung ano ang sagradong selyo dahil kaunti lang ang alam niya tungkol dito. Ipinaliwanag ni Zylo na ang mga sagradong selyo ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumaban sa paraan na ginagawa niya. Gayunman ay aminado siyang hindi rin siya gaanong bihasa rito. Kaya hiniling niya kay King na magpaliwanag dahil ito ang expert sa larangang iyon at isa talagang henyo si King pagdating sa mga sagradong selyo, at kaya niyang gawin mag-isa ang mga tunang na karaniwang nangangailangan ng 12 ng tao. Pero hindi sapat ang mga sagradong selyo lamang para talunin ang kanilang mga kalaban at habang papalapit sila sa tunnel, ipinaalam ni Venom sa lahat na mga isang buwan na ang nakalipas ay iniulat ng mga taga-Nayon na marami sa mga Manero sa kuweba ang naging mga halimaw at nagsimulang umatake sa mga tao. Hindi malinaw ang eksaktong detalye ng insidente pero nalaman nila na ang Blight number 51 ay tinatawag na Lotus. Ang misyon nila ngayon ay maghukay ng isang direktang daanan na magagamit ng mga banal na knight sa pag-atake, kaya napilitan silang pumasok at harapin ang mga demonyo. Pero nang sabihin ni Veni Team na lahat sila at ang totoo ay lahat sila maliban sa kanya dahil bilang commander ng grupo, kailangan daw niyang manatili sa lungsod para i-coordinate ang misyon at alam ni Zylo na palusot lang iyon para makaiwas sa totoong trabaho. Pero nakatakbo na si Veni Team palayo at kahit naman sumama siya,
hindi rin siya gaanong makakatulong doon kaya't nagpatuloy ang grupo nang wala siya at sa mga sumunod na oras, abala sina Zylo at Tatsuya sa paghuhukay sa mga tunnel para makagawa ng daanan para sa mga knight. Habang si King naman ay nakaupo sa kanyang workbench at inuukit ang mga sagradong selyo sa mga gamit sa paghuhukay upang mas palakasin ang mga ito, gusto ring tumulong ni Toret kaya tinanong niya kung pwede siyang makikihukay, pero tinanggihan siya ni Zylo dahil ayaw niyang masayang ang lakas ng isang diyosa sa ganitong gawain. Maya-maya ay dumating si Kiviya at sinabi niyang ipinaalam sa kanya ng mga nakatataas na si Dada pala ang nagnakaw ng kabaong ni Toret at hindi si Zylo. Ito ang paraan niya ng paghingi ng tawad sa pag-akusa kay Zylo na kahit hindi niya direktang sinasabi ang salitang sorry. Tinanong niya si Zylo kung bakit hindi niya ipinaliwanag ang sarili niya noon, pero binanggit ni Zylo na wala rin namang silbi dahil hindi rin siya paniniwalaan ni Kiviya at tama naman siya roon kaya't para maiwasan ang mga susunod pang hindi pagkakaunawaan, hiniling ni Kiviya kay Zylo na ipaliwanag na lang sa kanya ang lahat ng mahalagang detalye sa mga susunod na misyon. Pumayag si Zylo pero hindi niya makita kung anong silbi nito sa isang misyon tulad nito at tinanong ni Kiviya kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Zylo na ito ay isang minahan na puno ng mga halimaw, at kadalasan ay binabaliwala lang ito ng simbahan lalo na't paparating na ang taglamig. Wala namang mahalagang makukuha rito kaya't hindi niya maintindihan kung ano talaga ang layunin ng misyon, at nagsisimula na siyang maghinala na baka may binabalak sila laban kay Toret at sinabihan siya ni Kiviya na tigilan ang walang basehan na conspiracy theorist at bumalik na sa trabaho, pero ramdam ni Zylo na kahit siya ay hindi rin alam kung ano talaga ang tunay na layunin ng misyon. Pagkaraan pa ng ilang oras ng paghuhukay ay tuluyan nang nabuksan ni Zylo ang isa sa mga cavern, pero agad siyang hinarap ng mga demonyong alupihan kaya't agad kumilos si Tatsuya at pinagpuputol-putol ang mga ito at sinubukan ding tumulong ni Zylo, pero delikado ang kanyang mga pagsabog sa masisikip na lugar tulad ng kuweba kaya kinailangan niyang ipaubaya ang laban kay Tatsuya. Sa kabutihang palad ay sobrang lupit ni Tatsuya pagdating sa paggamit ng kanyang palakol at hindi nagtagal ay tuluyan niyang nilipol ang lahat ng demonyo, kahit na siguradong kailangan niya ng pahinga matapos ang lahat ng iyon na ngayong wala na ang mga demonyo. Gumamit si King ng light magic para ilantad ang mga bahaging apektado ng Demon Blight at nagkataon na may malaking bahagi ng sahig na hindi nadapuan ng Blight, kaya napagdesisyonan nilang dito itayo ang kanilang base of operations. Nagtanong si Toret kay Zylo kung pwede man lang ba siyang tumulong dito dahil hindi naman delikado ang gawain. Pinayagan niya itong gawin ang gusto niya at ipinaliwanag niya na ang mga tulos ay ginagamit para pigilan ang pagkalat ng Demon Blight papunta sa mga bahaging minarkahan nila. Kaya kung gusto niyang tumulong ay pwede siyang maglagay ng isa roon at tuwang-tuwa si Toret dahil sa wakas ay may nagawa rin siya, pagkaraan ng ilang sandali ay tuluyan ng naiselyo ang bahaging may Demon Blight. Pagkatapos ay hiniling ni Toret kay Zylo na gantimpalaan siya sa kanyang pagsisikap at maganda naman talaga ang ginawa niya. Kaya sinabi ni Zylo na pupurihin niya siya ng kaunti pagbalik nila. Pero gusto pa ring makagawa ng mas marami si Toret kaya tinanong niya kung pwede ba silang pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng minahan at talunin ang Demon Lord na nagpapakalat ng Blight. Sinabi ni Zylo na hindi iyon mangyayari dahil una ay ayaw niyang maabala, at pangalawa labag iyon sa mga utos na ibinigay sa kanila. Sinabi niya na sumali na lang siya sa Royal Knights kung gusto niyang palaging lumaban sa mga Demon Lord. Hindi nagustuhan ni Toret ang pagiging baliwala niya at nangako na siyang mananatili sa tabi niya hanggang sa huli, pero kailangan din niyang payagan siyang gumawa ng mga mahahalagang bagay kung hindi ay hinding-hindi siya masisiyahan. Bigla namang nakatanggap si King ng distress signal mula sa mga knight sa comms, at ipinahayag na kasalukuyan silang inaatake malapit sa pasukan ng kuweba at kailangan nila ng tulong at sinalubong ni Kiviya at ng iba pang knight ang mga nahawaan na tao sa labanan. Pero dahil sa dami ng kalaban ay usapin na lang ng oras bago sila matatabunan. Nang dumating si Zylo at ang iba pa ay may ilan ng knight ang napatay, kaya't gusto na niya silang mailigtas sa lalong madaling panahon pero bago iyon ay may tanong si Toret at tinanong niya kung ang mga halimaw ba ay dati ring mga tao. Kinumpirma ito ni Zylo pero sa kasamaang palad ay wala ng paraan para gumaling pa sila kapag umabot na sa ganitong kalagayan. Kaya ang tanging magagawa na lang nila ay tapusin ang kanilang paghihirap at makalipas ang ilang minuto ay natapos ang labanan. Hirap tanggapin ng ilan sa mga knight ang nangyari dahil hindi nila inaasahang mapipilitan silang pumatay ng mga halimaw na dating tao. Bigla namang may napansin si Zylo na isang lalaking nagtatago sa likod ng ilang kahon sa isang sulok,
mukhang isa itong survivor na hindi nakalabas ng kuweba noong unang pagkalat ng blight. Ibig sabihin nito ay may iba pang mga survivor na natrap pa rin sa loob at para kay King, napakahalaga na mailigtas sila sa lalong madaling panahon pero sinabi ni Kivian na imposible iyon, dahil wala silang sapat na kagamitan para magsagawa ng rescue mission sa ngayon. Kung gagawa sila ng ganitong mapanganib na hakbang ay maraming Holy Knight ang mamamatay, gayunman ay ayaw rin naman niyang iwan ang mga sibilyan kaya't tinanong niya si Zylo kung ano ang tingin nito sa sitwasyon. Kung magsasagawa sila ng rescue mission at ano raw ang tsansa nilang magtagumpay, diretso namang sinabi ni Zylo na malamang ay mamamatay ang karamihan sa mga Knight, dahil ang pakikipaglaban sa mga halimaw habang pinoprotektahan ang mga sibilyan sa masisikip na lagusan ay parang paghahatid sa sarili sa kamatayan. Biglang dumating si Priest Marlin at sinabi kay Kivian na hindi na kailangang humingi ng payo sa isang taong tulad ni Zylo dahil malinaw na ang kanilang utos, kailangan nilang pasabugan ang pasukan ng kuweba at tuluyang isasara ito para masigurong walang halimaw na makakatakas. Nang marinig ito ay nagalit ng husto si King dahil hindi niya matanggap na handang isakripisyo ni Marlin ang mga inosenteng sibilyan, pero walang pakialam si Marlin at sa katunayan ay tila nag-e-enjoy pa siya sa itsura ni King sa kalagayang iyon dahil kilala na niya ito bago pa ito hatulan na maging hero. Ayaw din ni Zylo sa ideyang pabayaan ang mga sibilyan na mamatay, pero ayaw rin niyang isusugal ang buhay ng lahat para iligtas sila kaso nang makita niya si Torret, naalala niya ang batang babae kanina at ang lungkot sa mukha nito. Dahil doon ay nagbago ang isip niya at sinabing siya mismo ang magligtas sa mga tao at tapos na rin naman nila ang pagtatayo ng base ng mga Knight, kaya opisyal nang natapos ang kanilang misyon at wala nang pumipigil sa kanila na magligtas ng mga tao sa kanilang sariling oras. Habang masayang-masaya si Torret dahil sa wakas ay makakagawa na siya ng isang kabayanihan, sinabi ni Zylo na kailangan niyang manatili roon at di niya kayang isusugal ang buhay niya para sa ganitong bagay. Sa kasalukuyan ay natrap ang mga taga-baryo sa isang bahagi ng minahan, desperado silang itaboy ang mga halimaw kaso bago pa sila tuluyang malamon ay doon ay dumating si Zylo at pinasabog ang mga ito. Pagkatapos ay sumugod si Tatsuya at walang awang pinuksa ang mga halimaw, at napaka-epektibo niya sa ginagawa niya at sinubukan ng isa sa mga uod na itali siya gamit ang sapot, ngunit sobrang talas ng kanyang instinct para malinlang. Kaya humarap siya at hiniwa ang sapot at inatake ang natitirang mga halimaw at makalipas ang ilang minuto, halos tapos na sina Tatsuya at Zylo pero hindi pa doon nagtatapos ang problema at ligtas man ang mga manggagawa sa ngayon, ibang usapan pa rin ang makalabas ng kuweba. Kaya hiniling ni Zylo kay King na ukitin ng mga sagradong selyo ang kanilang mga kasangkapan upang magkaroon sila ng tsansang lumaban. Ang mga sagradong selyo ay gumagana gamit ang liwanag bilang pinagmumulan ng lakas. Karaniwan nagre-recharge ang mga ito sa sikat ng araw, subalit dito sa ilalim ay halos walang liwanag kaya't ilang gamit lang ang kaya ng mga ito bago maubos ang enerhiya at ganoon din gumagana ang mga sagradong selyo ni Zylo. Ngunit ang katawan niya ay kayang mag-imbak ng mas maraming liwanag kaysa sa karaniwang tao. Iyon ang dahilan kung bakit napapanatili niya ang kanyang mapanirang lakas dito sa ilalim, gayunpaman kahit ang kanyang kapangyarihan ay may hangganan kaya't kailangan nilang makalabas ng kuweba sa lalong madaling panahon at kung hindi, magiging madali silang puntiryahin. Naghahanda na sana silang magsimula ng paglalakbay palabas, ngunit biglang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa at sabay-sabay silang pinapalibutan ng 12-dosenang halimaw. Ito ang pinakamasamang timing na maaaring mangyari ngunit wala silang pagpipilian. Kaya inutusan ni Zylo ang lahat na bumuo ng depensibong linya at hawakan ang kanilang posisyon hanggat maaari. Nagsimula siyang pasabugan ang ilan sa mga halimaw, ngunit ang mga manggagawa ay masyadong natatakot para lumaban dahil hindi pa nila naranasan ang ganitong sitwasyon. Sa kasamaang palad ay wala silang ibang mapagpilian kaya't sinabi ni Zylo na kailangan nilang ipagtanggol ang sarili nila o magiging pagkain sila ng mga halimaw, samantala sa dulo ng gabi ang iba ay nananatili sa gilid ng pasukan, hinihintay kung makakabalik pa ng buhay si Zylo habang tinatapos nila ang pagtatayo ng kanilang base. Sa buong panahong iyon ay nakaupo si Torret sa isang sulok tahimik at nagtampo dahil naiwan siya. Binanggit ni Marlin kay Kivian na sa tingin niya ay wala masyadong silbi si Torret bilang sandata dahil masyado itong nakakapit kay Zylo. Ngunit anuman ang ibig niyang ipahiwatig, ipinaalam ni Kivian na siya at ang iba pang mga Knight ay papasok upang tumulong sa rescue mission sa sandaling matapos nila ang paghahanda ng base.
Tungkol naman kay Zylo at sa iba pa matapos ang isang mabangis na laban, matagumpay nilang napatay ang lahat ng halimaw na umatake sa kanilang ngunit bagsak na bagsak ang kanilang moral, dahil hindi na sila naniniwalang makakalabas pa sila ng buhay. Sinubukan ni Zylo na palakasin ang loob nila at hikayatin silang lumaban pa, ngunit sobrang pagod at nawalan na sila ng pag-asa at nagsimulang sumigaw si Zylo at binanggit na hindi sila mabubuhay kung susuko sila, pero hindi ito tumatagos sa kanila. Dahil dito ay nagpasya si King na siya na ang magsalita at alam niya na ang mga lalaking ito ay inialay ang halos buong buhay nila sa kanilang trabaho, at ang kanilang pagsisikap ang dahilan kung bakit umunlad ang kaharian. Nakayanan na nilang pagdaanan ang mas mahihirap na sitwasyon noon at nalampasan din ang mga iyon, kaya wala silang dahilan para magpadala sa takot ngayon dahil makakaligtas sila at nakita ng mga lalaki ang lubos na kumpiyansa sa mga mata ni King, at iyon ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para tumayo muli at gawin ang lahat ng makakaya nila. Alam nila na sina Zylo, King at Tatsuya ay mga bayani na kahit na buong buhay nilang itinuro sa kanila na ang mga bayani raw ang pinakamasasamang kriminal, ngunit pinili pa rin nina Zylo at ng iba na iligtas sila, kahit na karamihan ay ituturing na silang dispensable at iiwan na lamang doon. Kaya lubos ang pasasalamat nila sa kanila at sa sandaling iyon, muling gumalaw ang lupa habang paparating ang mas maraming halimaw, at sobrang nairita na si Zylo dahil walang tigil ang pagdating ng mga ito at wala silang paraan para malaman kung ilan talaga ang nasa loob. Muling tumayo ang mga manggagawa at itinaas ang kanilang mga sandata bilang paghahanda sa laban, at nang tuluyang lumitaw ang mga halimaw at si Zylo ang unang umabanti at umatake. Kahit kinakabahan pa rin ang mga manggagawa, napagdesisyonan na nilang lumaban hanggang sa huli kaya't may isang manggagawa na nagsimulang ihampas ng todo ang kanyang pala hanggang sa tamaan nito ang worm monster, dahil sa mga enchantment na inilagay ni King na gawa ng pala na magdulot ng malaking pinsala. Nang makita ito ay napagtanto ng iba pang mga taga-baryo na may tsansa pala silang manalo, kaya sabay-sabay silang sumugod at pinaghahampas ang worm hanggang sa mamatay ito at sa una ay maayos ang takbo ng laban, ngunit may hangganan ang kayang gawin ng purong lakas na walang kasanayan. Hindi nagtagal ay napasobra sila at na-overwhelm ang mga manggagawa at nasugatan ang paa ng foreman at dahil hindi na siya makatakbo, muntik na siyang mapatay ng isang worm ngunit sa huling sandali, biglang nabura ang halimaw ng tamaan ito ng mga lumilipad na espada. Isa lang ang maaaring gumawa noon kaya't lumingon si Zylo at nakita si Toret na buong tagumpay na nakatayo malapit sa isang lagusan habang ipinapahayag ang kanyang pagdating, nang maging ligtas na ang lahat ay sinabi ni Toret na maaari na raw nila siyang purihin. Ngunit ayaw iyon gawin ni Zylo at si King naman ay labis na nagpasalamat sa pagdating ni Toret dahil kung wala siya, maraming manggagawa ang tiyak na namatay sa laban na iyon at giit ni Toret na wala lang iyon dahil kapag magkasama sila ni Zylo, siguradong panalo ang laban. Dahil kaya ni Toret na lumikha ng walang limitasyong bilang ng espada, nagpasya si King na gamitin ang ilan sa mga ito para gumawa ng bakod na mapagpapahingahan ng lahat, kumuha siya ng ilan at naghanda na siyang ukitin ang mga espada ng sagradong selyo. Ngunit habang ginagawa niya iyon ay nilapitan ni Zylo si Toret at tinanong kung bakit naroon siya gayong sinabi niyang maghintay lamang siya sa labas. Ipinaliwanag niya na palihim lang siyang nakalusot sa mga knight habang hindi sila nakatingin at hiniling niyang purihin siya dahil sa kanyang katalinuhan, ngunit muli siyang tinanggihan ni Zylo. Inakala ni Toret na galit si Zylo dahil matagal bago nailigtas ang lahat, ngunit sinabi niya na kasalanan din iyon ni Zylo dahil iniwan siya kanina at pinutol siya ni Zylo at binanggit niyang wala siyang balak gamitin si Toret o ang kapangyarihan nito. Labis itong ikinalungkot ni Toret dahil ang magamit daw ang mismong layunin niya sa buhay. Tinanong niya si Zylo kung ano ang gusto niyang gawin niya kung hindi siya lalaban kasama nito at sinagot siya ni Zylo na ang gusto lang niya ay mabuhay si Toret, kaya hindi niya hahayaang isusugal nito ang buhay niya para sa walang saysay na kaluwalhatian. Bahagyang sumaya si Toret nang marinig iyon dahil alam niyang ibig sabihin nito ay tunay siyang pinapahalagahan ni Zylo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit handa siyang ilaan ang kanyang buhay para sa kanya at alam niyang likas sa kanya ang paghahanap ng papuri, ngunit bahagi pa rin iyon ng kung sino siya. Kaya nais niyang mamuhay ng isang kapaki-pakinabang at marangal na buhay, at wala raw magagawa si Zylo para pigilan iyon at napagtanto niya na baka naging makasarili siya sa paghiling kay Toret na isinasantabi ang sariling hangarin nito, ngunit bago pa siya makapagsalita at muling gumagalaw ang lupa at mas malakas ito kaysa sa mga nauna.
Habang papalapit ang mga halimaw ay inutusan ni Xylo si Toret na manatili sa likuran para sa kanyang kaligtasan, ngunit sinabi niyang hindi siya aalis kahit saan at kung talagang mahalaga kay Xylo ang kaligtasan niya, ang kailangan lang niyang gawin ay protektahan siya sa lahat ng oras. Wala nang maipangatuwiran si Xylo rito kaya't pumayag siyang hayaang lumaban si Toret sa kanyang tabi at dinampot niya ang isa sa mga espada nito bilang bala. Inihagis niya ito sa pangunahing worm ng grupo ng mga halimaw at nahati ito sa dalawa sa isang iglap. Ngunit habang maghagis pa sana siya ng isa ay bigla silang nakarinig ng isang nakakabinging tunog na nagpaluhod sa kanilang lahat, samantala si Tatsuya naman ay tila walang epekto ang tunog dahil iba talaga ang tibay niya kumpara sa iba, habang ang lahat ay namimilipit sa sakit. Agad siyang umatake at nagsimulang pumatay ng maraming halimaw hanggat kaya niya. Napagtanto naman ni Xylo na ang tunog na iyon ay galing sa isang Demon Lord na nasa malapit at sinusubukan silang impluwensyahan. Mukhang hindi rin apektado si Toret kaya't tumakbo siya papunta kay Xylo at nagsimulang ibahagi ang ilan sa kanyang enerhiya, upang matulungan siyang labanan ang impluwensya ng Demon Lord. Ilang sandali pa ay nagpakita ang Demon Lord at umusbong mula sa lupa bilang isang napakalaking buhay na punong lotus na may anyong tao. Muling nagpapakawala ang Demon Lord ng alon ng sonic interference at nagsimulang nakarinig ang mga manggagawa ng boses na nag-uutos sa kanilang lumapit dito. Sinubukan ni Xylo na pigilan sila at inutusan ang foreman na magpigil, ngunit sobrang lala na ng epekto dahil sinusubukan na nitong mapunit ang sarili niyang mukha at wala nang pumapasok sa isipan niya sa mga sinasabi ni Xylo. Si King ay pilit na pinipigilan ang pagkabaliw sa pamamagitan ng matinding determinasyon at galit sa Demon Lord, ngunit wala rin siyang magawa sa ngayon kaya't ang iba na lang ang kikilos, giit ni Xylo na masyadong delikado kung lalabas sila sa bakod. Kaya mula roon ay sinuportahan na lang niya si Tatsuya at nagsimulang magpaputok ng mga espada. Tinanong ni Toret kung ayos lang ba talaga si Tatsuya kaso ipinaliwanag ni Xylo na wala silang dapat ipag-alala dahil napakahusay niya at gayunpaman, kailangan pa rin ito ng suporta. Kaya inutusan ni Xylo si Toret na gumawa ng maraming espada. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay makakatulong na siya sa laban kasama si Xylo na kahit bilang suporta lamang, gumawa siya ng mas maraming espada at sinimulang ihagis ni Xylo ang mga ito upang tulungan si Tatsuya. Patuloy na lumalapit si Tatsuya sa Demon Lord habang iniiwasan ang mga atake nito, hanggang sa tuluyan niya itong hiniwas sa dalawang ngunit sa kasamaang palad, hindi pala iyon ang tunay na katawan ng Demon Lord at biglang nahuli si Tatsuya. Nagmasid sina Xylo at Toret sa paligid at kalaunan ay nakita nila ang tunay na katawan na nakasabit sa isa sa mga pader. Naghanda si Xylo na tapusin ito sa isang huling atake ngunit bago pa niya maihagis ang espada, napansin niyang ubos na ang kanyang luminescence kaya hindi na siya makagamit ng mahika. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga knight upang tumulong, kaso agad din silang tinamaan ng impluwensya ng Demon Lord at napalugmok sa sakit. Pagkatapos ay naglabas ang Demon Lord ng mga tentacle upang lumunin sila. Napilitan si Xylo na sumugod at putulin ang mga ito, pero napakaraming baging para kayanin niya mag-isa at nang makita ni King ang mga inosenteng nasasaktan ay tuluyan siyang nagalit. Pinilit niyang makawala sa mga baging at inilipat ang kanyang parol sa flamethrower mode upang sunugin ang Demon Lord. Epektibo ang apoy laban sa mga halimaw na parang halaman pero bago pa niya matapos, hinihila siya ng Demon Lord sa bukong-bukong at inangat sa ere. Nahulog ang parol sa lupa at sinubukan ng Demon Lord na abutin ito, pero dumating si Tatsuya at hinihila ang Demon Lord palabas ng lupa upang bigyan si Xylo ng sapat na oras na makuha ang parol. Bago pa niya mapasabog ang Demon Lord ay nakulong siya nito sa isang hola upang hindi niya maitutok ang apoy. Mukhang tapos na sana ang laban subalit hindi inasahan ng Demon Lord na si King ay isang ganap na baliw pagdating sa pagprotekta sa mga inosente. Kaya pinutol niya ang sarili niyang binti para lang makabagsak at masaksak ang Demon Lord sa mata, tumalsik siya at tumama sa pader kaso sapat na ang nagawa niya dahil napilitan ang Demon Lord na pakakawalan ang katawan ni Xylo. Ngayon ay wala nang pumipigil sa kanila para tuluyang tapusin ang Demon Lord. Nagulat si Kiviya at ang iba pang mga knight sa katotohanang halos natalo ng mga bayani ang Demon Lord nang sila-sila lang, at tuluyang nawala nang masabi si Marlene. Si King naman ay buhay pa ngunit nasa napakasama na kalagayan kaya't kailangan siyang ayusin at kumpunihin at makalipas ang ilang sandali, nakabalik na sa ibabaw ang lahat ng manggagawa at muling nagkasama ang kanilang mga pamilya.
Nalaman din ng iba na si Van Itim ay nakaupo lang doon at walang ginawa sa buong oras. Ipinadala si King sa repair shop upang lagyan ng bagong binti at umaasa si Zylo na maayos ang magiging paggamot sa kanya, dahil kung wala siya ay maraming buhay ang mawawala sa araw na iyon. Masaya ang lahat na muling nagkita ang mga pamilya at alam nilang utang nila ito sa mga bayani, gayunpaman ay nag-alangan pa rin silang lumapit at magpasalamat dahil sa masamang reputasyon ng mga bayani. Lahat iyon ay bukod sa foreman at sa kanyang pamilya at nagpasalamat siya kay Zylo dahil sa kanya ay muli niyang nakita ang kanyang pamilya. Idinagdag pa niya na may ibibigay raw ang kanyang anak kay Zylo at lumapit ang munting babae kay Zylo nang may kaba at iniabot ang isang bulaklak bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang ama. Naantig si Zylo sa simpleng kabutihang iyon, dahil bihira siyang napapasalamatan sa trabahong ginagawa niya at samantala, nandoon si Marlin at halatang nagagalit kay Zylo at sinubukan niyang hikayatin si Kivia na isumbong si Zylo dahil sa paglabag sa mga patakaran at pakikipaglaban sa Demon Lord nang walang pahintulot. Ngunit mabilis siyang pinatigil ni Kivia dahil sina Zylo at ang kanyang grupo ang nagligtas ng maraming buhay. Ang tanging ginawa ni Marlin ay subukang kumbansihin siyang iwan ang mga taong iyon, karapat-dapat si Zylo na makatanggap kahit kaunting pagkilala sa kanyang nagawa. Ngayon dahil sa tapos na rin sa wakas ang kanilang misyon, bumalik ang grupo sa kanilang base na sa pagkakataong ito ay ang Murid Fortress. Ngunit habang nasa daan ay napansin ni Torret na napakaraming tao sa paligid at ipinaliwanag ni Venetem na may festival sa bayan ngayon, kaya maraming tao ang galing sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang bumibisita. Bukod doon, tinanong niya si Zylo kung maaari silang magpahinga sandali dahil pagod na siya at hindi na kayang magpatuloy. Kalaunan ay nakarating din sila sa fortress at nagkanya-kanya na ang lahat upang magpahinga. Makikita sina Venetem at Dada na nakaupo sa isang eskinita at umiinom si Dada ng alak na ninakaw niya mula sa isang tindero kanina, at ninamnam niya ang bawat patak nito at sinabihan siya ni Venetem na mas mabuti kung mag-iingat siya, dahil hindi nagbiro ang mga tao rito pagdating sa pera. Kapag nahuli siyang nagnanakaw ay tapos na ang lahat para sa kanya. Ngunit wala itong pakialam si Dada dahil isa ito sa iilang pagkakataon na nakakapagpahinga sila, kaya gusto niyang mas ulit iyon. Samantala sa karaniwang apartment ni Zylo sa New York, ini-enjoy niya ang kanyang day off sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro, ngunit mabilis natapos ang kanyang katahimikan nang matagpuan siya ni Torret at hinanap siya nito sa iba't ibang lugar dahil gusto niyang magsaya kasama siya sa Exchange Festival. Ngunit sinabi ni Zylo na wala siyang balak pumunta dahil tiyak na makakasalubong niya roon ang ilang Holy Knights, at masyado raw nakakainis ang mga iyon at dahil doon tinanong siya ni Torret kung maaari man lang ba silang maglaro, dahil nakakuha siya ng Zig chessboard mula kay Venet kanina. Mukhang sobrang excited siya dahil binigyan siya ni Venetem ng mahabang paliwanag tungkol sa makasaysayang kahalagahan ng larong iyon, ngunit sinabi ni Zylo na kung kay Venetem galing ang kwento ay malamang ay imbento lang niya iyon. Bukod pa roon ay abala siya sa pagbabasa ng kanyang libro kaya wala siyang oras para sa board games ngayon. Medyo nagulat siya dahil hindi niya inakalang mahilig magbasa si Zylo, at mas lalo pa siyang nagulat nang malaman niyang tungkol sa tula ang librong binabasa nito at tinanong niya kung maaari ba itong basahin ng malakas para sa kanya, ngunit tumanggi si Zylo dahil masyado raw iyong matrabaho. Gayunpaman ay pinayagan niya itong magbasa kasama niya kung gusto nito. Maya-maya ay dumating si Kivia na hinahanap si Zylo at inakala niya na narito ito upang sabihin na naitalaga na ang susunod niyang misyon, ngunit sinabi ni Kivia na mali siya. Totoo na napagdesisyonan na ang susunod niyang misyon ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya narito, may nais daw siyang pag-usapan kay Zylo kaya't hiniling niyang sumama ito sa kanya, subalit sumingit si Torret at sinabing gusto rin niyang sumama. Iminungkahi niya na maaari silang sabay-sabay pumunta sa festival habang nag-uusap at dahil naroon si Kivia, hindi sila magugulo ng ibang Holy Knights kaya't panalo sa lahat ng panig, sumang-ayon sina Zylo at Kivia na sumama sa kanya kaya't umalis silang tatlo. Lubos na nasisiyahan si Torret at napakaraming bagay ang hindi pa niya kailanman nakita, kaya itinuro niya ang isang stall at tinanong si Zylo kung ano iyon at sinabi niyang iyon ay isang mangkok ng candy. Ngunit hindi pa nakarinig si Torret tungkol sa candy dahil wala pa ito noong panahong siya ay nilikha. Marami pang ibang bagay na bago sa kanya tulad ng stir-fried noodles at ang bagay na naroon at sa kabilang banda, alam na ni Zylo ang tungkol sa noodles ngunit hindi pa niya kailanman nakita ang isa pang produkto kaya't wala siyang ideya kung ano iyon, subalit si Kivia na sa kabilang banda ay mukhang maraming alam tungkol dito.
Ipinaliwanag niya na isa itong sikat na malamig na panghimagas mula sa unang kabisera na tinatawag na ice cream at nilalagyan ito ng pulot, mani at caramel sa ibabaw at nagustuhan ni Toret ang tunog nito kaya't tinanong niya si Zylo kung maaari siyang makatikim, dahil ayaw niya itong mabigo ay pumayag siyang bumili. Pagkatapos ay lumingon siya kay Kivia at tinanong kung gusto rin ba nito, dahil mukhang masigla ito habang nagkukwento tungkol sa ice cream subalit sinabi ni Kivia na ayaw niyang gastusin ang kanyang pera para doon sa ngayon. Dahil dito ay binigyan ni Zylo si Toret ng ilang barya at iginiit na bumili ng 2 ice cream, kaya tumakbo siya upang pumila at habang nasa pila si Toret ay tumayo sa gilid sina Zylo at Kivia. At habang naghihintay sila ay sinabi ni Kivia kay Zylo na malaki na ang ipinagbago ng tingin niya sa kanya nitong mga nakaraang araw. Noong una ay inakala niyang isa lamang siyang nakakasuklam na kriminal, ngunit iniligtas niya ang kanyang mga tauhan sa dalampasigan at inilaan pa niya ang kanyang buhay para sa mga taga-nayon na muntik ng iwanan, lubos daw silang nagpapasalamat sa kanya. Ikinatuwa ni Zylo na kahit papaano ay napapansin at kinikilala ang kanyang mga ginawa, ipinagpatuloy ni Kivia na malamang ay nailigtas din niya ang buhay ni Toret, nabigla si Zylo sa narinig at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Kivia na si Toret ay unang natagpuan sa mga guho sa Hilaga, at ang 13 orden ng mga kabalyero ang ipinadala upang kunin siya gaya ng nakagawian subalit hindi nagkasundo ang militar at ang templo kung paano siya dapat gamitin, nais ng templo na makipagtipan kay Toret at ipalaban siya kasama ng mga Holy Knights. Subalit dahil dati nang nakapatay si Zylo ng isang diyosa, naisip ng militar na maaaring posible pang pag-aralan at lumikha ng mas marami pang diyosa sa pamamagitan ng pagbaliktad ng proseso, dahil dito ay hiniling nilang ibigay siya sa kanila para sa pagsusuri na sa madaling salita ay balak nila siyang hiwain at pag-aralan ang kanyang katawan. Ngunit sa halip ay nakipagkontrata si Zylo kay Toret, at ang katotohanang natalo niya ang 2 Demon Lord sa maikling panahon ay nagpatunay na mas kapaki-pakinabang si Toret na nabubuhay kaysa gawing eksperimento. Hindi maintindihan ni Zylo kung paano nila naisip na walang silbi si Toret gayong isa siyang diyosa na may makapangyarihang kakayahan, ngunit ayon sa mensaheng natagpuan sa mga guho kung saan siya nakita, ang tanging kakayahan lamang ni Tora ay ang magpatawag ng mga espada. Sinasabi na ang mga diyosa ay bumaba sa mundo noong panahon na tinatawag na dakilang sibilisado na era, at magkakaiba ang kanilang mga likas na kakayahan at ang ilan ay kayang lumikha ng matinding lason, ang ilan ay kayang magpatawag ng kidlat o malalakas na bagyo at ang iba naman ay nakakakita ng mga pangitain tungkol sa hinaharap. Nagising sila tuwing lumilitaw ang salot ng mga demonyo at matapos nilang tuparin ang kanilang layunin, karaniwan silang bumabalik sa pagtulog sa loob ng kanilang mga kabaong at alam na ni Zylo ang tungkol sa iba't ibang kakayahan na maaaring taglayin ng isang diyosa. Tila minsan na ring ipinatawag si Tatsuya mula sa ibang mundo ng isang diyosa. Ngunit kung ihahambing sa kakayahan ng 12 diyosa na natuklasan na sa ngayon, itinuturing ng militar na mas mababa ang kapangyarihan ni Toret na magpatawag ng espada. Kaya handa silang isakripisyo siya at walang magawa ang mga kabalyero kundi sundin ang utos, kaya handa silang ialay ang kanilang mga sarili upang pagbayaran ang kanilang kasalanan. Hiniling ni Zylo kay Kivia na ibigay sa kanya sa lalong madaling panahon ang detalye ng susunod niyang misyon. Dahil hanggat maganda ang kanyang magagawa roon, mapapatunayan niya ang pagiging kapaki-pakinabang ni Toret at hindi siya hahatiin para pag-aralan at pinahahalagahan ni Kivia ang determinasyon ni Zylo. Kaya sinabi niya na ang susunod na misyon ay kakailanganin nilang ipagtanggol ang fortress na ito, makalipas ang ilang sandali at nakipagkita sina Zylo at Venitim sa commander ng misyon at halos pareho lamang ito sa sinabi ni Kivia. Ngunit may isang problema kung saan inuutusan sila ng commander na ipagtanggol ang fortress kapalit ng kanilang mga buhay. Ang layunin ng misyon ay ipagtanggol ang fortress habang inaakit ang Demon Lord papunta sa lugar at pagkatapos nito, maglulunsad ang ika-9 na diyosa ng malawakang pag-atake gamit ang lason upang talunin ito. Napailing si Zylo sa ideyang iyon dahil malinaw na noon pa man ay hindi sapat ang lason para mapatay ang isang Demon Lord. Ang nagagawa lamang nito ay ilagay ito sa pansamantalang estado ng pagkakatulog o hindi pagkilos. Inamin ng commander na tama si Zylo ngunit sinabi niyang binago na ang plano upang masigurong gumagana ito sa pagkakataong ito. Balak nilang gawing tuloy-tuloy na patibong na kamatayan ang fortress para sa Demon Lord, kaya kailangang kumilos ang mga bayani bilang shield nito hanggang sa mamatay sila sa proseso.
Nagsalita si Ben Adam at tinanong kung bakit hindi na lang sila maaaring tumakas matapos matagumpay na maakit ang Demon Lord sa bitag sa halip na mamatay, ngunit sinabi lamang ng commander na ganoon talaga ang dapat mangyari at kung may sino man sa kanila ang magtangkang umalis sa fortress, papatayin ang buong grupo gamit ang mga sagradong selyo na nakaukit sa kanilang mga leeg. Hindi maintindihan ni Zylo kung bakit nila gustong tiyakin na mamamatay ang lahat ng bayani. Subalit naalala niya ang pari noon at malamang ay may kinalaman ito dahil sa kanyang galit at impluwensya. Biglang masayang inihayag ni Venatim na siya at ang kanyang grupo ay handang tanggapin ang misyon at ipagtanggol ang fortress kapalit ng kanilang mga buhay, ngunit mayroon siyang ilang mungkahi upang bahagyang pagbutihin ang plano. Una sa tingin niya ay hindi makatuwiran na patayin ang buong grupo kung kahit isang tao lamang ang susubok umalis, dahil tiyak na mayroong gustong tapusin agad ang paghihirap ng paghihintay sa kamatayan at maaaring sirain nito ang buong plano. Kaya iminungkahi niyang ang patakaran ay papatayin lamang sila kung lahat ay susubok umalis at hindi kung isa lang. Binanggit din niya na dahil lubos ang debosyon ni Torret kay Zylo at tiyak na gugustuhin nitong manatili sa kanyang tabi, kaya tinanong niya ang commander kung ayos lamang iyon. Sinabi ng commander na wala siyang awtoridad na mag-utos sa isang diyosa. Ngunit si Kivia ang may ganoong kapangyarihan kaya't hiniling ni Venet kay Zylo na kausapin siya upang gawing opisyal ang usapan. Bago umalis si Zylo ay tinanong niya si Venetim kung may iba pa itong nais, dahil susubukan niyang makipag-ayos sa commander at sinabi ni Zylo na kakailanganin nila ng mas maraming tauhan at supply kung maaari, nangako si Venetim na gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos ng lahat ay eksperto siya sa panghihikayat ng mga tao. Bago hinatulan si Venetim na maging isang bayani na isa siyang napakalaking manloloko na nahuli lamang kamakailan, nakagawa siya ng iba't ibang uri ng pandaraya, kabilang na ang pagtatangkang ibenta ang Royal Castle sa isang circo at muntik na rin siyang makatakas doon. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nilitis ngayon at ang tunay na dahilan ay ito. Isang pangatlong klaseng pahayagan ang isinulat niya dahil gusto ng kanyang amo na magpakalat ng kaunting takot sa masa at nakasaad doon na may ilang matataas na opisyal sa templo, maging ilang miyembro ng maharlika na mga spy na naiimpluwensyahan ng Demon Blight at nagtatago sa anyong tao. Inamin ni Venetim na siya ang sumulat noon ngunit inimbento lamang niya ang lahat at hindi niya inasahang may maniniwala roon. Ngunit lumalabas na ang lahat ng isinulat niya ay totoo pala at naging sapat ang pagkakasulat nito upang paniwalaan ng mga tao, kaya upang matiyak na hindi na makapaglalabas pa ng katotohanan si Venetim at hinatulan siyang maging isang bayani. Balik sa kasalukuyan ay nagawa ni Venetim na kumbansihin ang commander na pagbigyan ang lahat ng kanyang mga hinihingi, ngunit naiwan sa kanya ang responsibilidad na iligtas si Torret sakaling malagay ito sa panganib at kung isasaalang-alang kung gaano kahina ang kanyang katawan, tiyak na hindi iyon magiging madali. Sa ibang usapin ay naaprubahan ang mga dagdag na tauhang hiniling ni Zylo, at bumalik na si Save sa kanilang unit subalit medyo pabigla-bigla ang kanyang ugali, kaya hindi gaanong natutuwa si Dada na makatrabaho siyang muli. Samantala ay makikita si Save sa labas na tumataya sa isang laro at mukhang nanalo ang kalaban niya, ngunit inakusahan niya ito ng pandaraya at ayon sa kanya ay napakalinaw ng kanyang paningin at pandama kaya sigurado siyang nandadaya ang lalaki, ngunit tumanggi itong aminin na nahuli na siya at sinubukan pang takutin si Save upang iwan na lamang ang pera. Hindi maganda ang reaksyon ni Save sa mga pananakot kaya't bilang parusa sa pandaraya ay pinutol niya ang kamay ng lalaki, pagkatapos noon basta na lamang siyang tumayo at umalis dahil nagugutom na siya at bago naging bayani si Save, isa siyang mamamatay tao na pinalaki ng Orden. Karaniwan ay gumagamit ang Orden ng iba't ibang uri ng manipulation at pagpapahirap upang gawing walang isip na makinang pangpatay ang kanilang mga miyembro, ngunit si Save ay halos wala ng pakiramdam o pag-iisip sa simula pa lang, kaya hindi gaanong nakaapekto sa kanya ang kanilang mga pamamaraan. Wala siyang malinaw na konsepto ng moralidad maliban sa sarili niya at sa mga taong mahalaga sa kanya, kaya basta na lamang siyang pumapatay ng kahit sino kapag inuutusan siya ng Orden at ang taong namamahala sa paghatol kay Save ay medyo naaawa sa kanya. Dahil karamihan sa mga pinatay niya ay ginawa niya sa utos ng Orden at alam ng kaharian kung gaano kalupit ang mga ito, ngunit kahit ganoon ay siya pa rin ang gumawa ng mga krimen kaya't kailangan siyang parusahan. Tinanong siya ng humahatol kung natatakot ba siya sa maaaring mangyari sa kanya at sa pinakamagandang kaso, maaari siyang makulong habang buhay at sa pinakamasama ay maaari siyang mahatulan ng kamatayan.
Inamin ni Save na sobra siyang natatakot ngunit alam niyang walang maitutulong ang takot sa sitwasyong ito, kaya sinusubukan na lang niyang mas ulit ang sandali at biglang pumasok ang isa pang humahatol at tinanong si Save kung paano niya pinipili ang kanyang mga biktima kapag oras na para pumatay. Inamin ni Save na kadalasan ay may ibinibigay na target sa kanya, ngunit sa maraming pagkakataon kapag matagal na niyang minamasdan ang target, nagkakaroon siya ng attachment dito at kapag ganoon ay nakokonsensya siyang patayin ang tao, kaya sa halip ay pumapatay na lang siya ng isang ganap na walang kinalaman na tao at tinatapos ang gawain. Maingat na nakinig ang hukom at may ngiti sa kanyang mukha at sinabi niyang ang kamatayan ay masyadong magaan na kapalaran para sa isang tulad niya. Nang marinig iyon ay medyo natatarante si Save dahil ayaw niyang maranasan ang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Kaya nagtanong siya kung maaari na lamang niyang tanggapin ang parusang kamatayan at matapos na iyon, ngunit huli na ang lahat dahil sinabi ng ikalawang hukom na siya ay hahatulan bilang isang bayani. Balik sa kasalukuyan ay naglalakad ang grupo patungo sa lugar ng kanilang huling paninindigan, habang mas gusto ng iba na maglakad ng tahimik at si Save naman ay paulit-ulit na ikinukwento ang kanyang buhay sa ikapitong pagkakataon. Isang himala na hindi pa siya tuluyang nawawala sa katinoan sa dami ng beses na siyang namatay subalit sa totoo lang, wala naman talaga siyang gaanong matinong pag-iisip sa simula pa lang at humarap si Zylo kay Save at sinabihan na tumahimik ito bago pa niya ito lagyan ng butas sa tagiliran. Isa ito sa maraming kahinaan ni Save at bukod sa kanyang pagiging hangal ay hindi niya alam kung kailan titigil sa pagsasalita, kaya naman ayaw na ayaw ni Nadada at ng iba na makatrabaho siya at gayunpaman ay tila malaki ang respeto ni Save kay Zylo, kaya sinisikap niyang sundin ang mga utos nito at huwag itong magalit. Habang nagpapatuloy sila ay nakita ng grupo ang Demon Lord na kanilang haharapin at mas malapit ito kaysa sa inaasahan nila. Sa ganitong bilis ay mararating nito ang fortress bago pa sumapit ang gabi kaya't kailangan na nilang maghanda para sa labanan. Tinanong ni Zylo si Kivia kung ilan ang sundalong kakampi nila at sinabi niyang may humigit kumulang 50 mapagkakatiwalaang sundalo sa kanilang panig, ngunit sa tingin ni Zylo ay hindi iyon sapat at sa kabutihang palad, nagawa ni Venitim na makapag-recruit ng ilang bilanggo upang tumulong sa misyon. Ngunit medyo nabahala si Kivia dahil wala siyang natatandaang nabanggit na may mga bilanggo na kasama sa misyon. Ipinaliwanag ni Zylo na halos sinuhulan ni Venitim ang ilang tao upang makuha ang kontrol sa ilang bilanggo na nasa death row, at dahil papatayin din naman ang mga ito ay malaya si Venitim na gamitin sila sa anumang paraan. Biglang napansin ni Dada na may ilang demonyo na nauuna sa iba at inakala ni Save na iyon ang mga scout ng kalaban. Tumingin siya ng mabuti at natukoy ang ilang dog demons sa kagubatan at nagulat si Kivia kung paano niya iyon nakita mula sa ganoong kalayo ng walang teleskopyo, ngunit sinabi ni Zylo na normal na iyon para kay Save dahil ang kanyang paningin ay higit pa sa kayang abutin ng karaniwang tao. Tinanong ni Zylo si Save kung kaya ba niyang patumbahin ang mga iyon mula roon at pumayag si Save na subukan, ngunit sinabi niyang hindi niya magagarantiya ang tama ng kanyang atake. Kinuha niya ang isang espesyal na mahiwagang sibat at tumutok sa isang aso at pinaputok iyon na agad sumabog ang ulo ng target. Ipinagmamalaki ni Save ang kanyang direktang tama ngunit pinaalalahanan siya ni Dada na marami pang aso ang natitira, kaya kailangan niyang manatiling nakatutok at tinanong ni Kivia si Zylo kung talagang ayos lang bang ipaubaya sa dalawa ang sitwasyon. Sinabi ni Zylo na walang dapat ipag-alala dahil napakahusay ni Save sa pagtirador at hindi pa niya ito nakitang pumapalya. Kumpiyansa siyang kayang pabagsakin ni Save ang karamihan sa mga scout kaya't ang natitira na lamang ay ang paglalagay ng mga bitag. Nagulat si Kivia kung paano nananatiling kalmado si Zylo kahit malinaw na tila talo ang laban na ito, ngunit sinabi niya na ayaw lamang niyang bigyan ng kasiyahan ang mga nakatataas na gustong makita siyang mamatay at bukod pa roon, kailangan niyang magtagumpay upang mapatunayan ang pagiging kapaki-pakinabang ni Turret. Kung hindi, maaga o huli ay hahatiin siya para pag-aralan at marami nang narinig si Kivia na chismis tungkol kay Zylo at karamihan ay tungkol sa pagiging uhaw niya sa karangalan kaya inilalagay niya sa panganib ang kanyang mga kasama, ngunit mukhang mali ang mga chismis. Tumawa si Zylo at tinanong kung maharlika ba si Kivia. Dahil ang mga ganoong balita ay karaniwang mula sa mga maharlika at sinabi ni Kivia na hindi siya maharlika at di agad naniwala si Zylo. Dahil imposibleng payagan ng mga nakatataas ang isang karaniwang tao na maging commander ng mga kabalyero. Ngunit hindi rin naman sinabi ni Kivia na isa siyang karaniwang tao, ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay ang mataas na pari ng simbahan at nabigla si Zylo sa narinig,
dahil ang mataas na pari ang isa sa pinakamataas na opisyal sa simbahan at napakalaking impluwensya nito. Biglang sinabi ni Save kay Zaya na tapos na siya sa mga aso kaya't inutusan ni Zylo sina Save at Dada na manatili roon habang may aasikasuhin pa siya. Bumalik sina Zylo at Kivia sa fortress at habang papalapit sila sa tarangkahan, nakasalubong nila ang commander ng ika-9 na orden ng mga kabalyero at ang kanyang diyosa na si Pelleri. Nagulat si Horde na balak ni Kivia na manatili sa fortress sa halip na iwan na lamang ang mga hinatulan ng mga bayani na mamatay, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang tiwala niya sa kanila at sa tingin niya ay isang maling desisyon iyon, ngunit ipinagdarasal pa rin niya ang kaligtasan ni Kivia. Gayunpaman ay puro paghamak ang ipinakita niya kay Zylo at sinabihan si Pel na layuan ito dahil hindi niya raw alam kung kailan ito muling papatay ng isa pang diyosa. Naiinis si Zylo sa sinabi ngunit alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo kaya pinabayaan na lamang niya iyon. Bago pa may masabi pa ang iba ay nagsalita si Pel at tinanong si Horde kung naging kapakipakinabang ba siya sa nakaraang misyon. Sinabi ni Horde na perpekto siya at tinapik ang kanyang ulo bilang gantimpala. Dahil wala na siyang gagawin doon, inutusan niya ang kanyang koponan na maghanda ng umalis at dumaan silang lahat kina Zylo at Kivia at pumasok sina Zylo at Kivia sa loob ng fortress kung saan nakahanda ang napakaraming bariles ng alak. Tinanong ni Save kung para saan ang lahat ng alak. Ipinaliwanag ni Zylo na pasasabugan nila ang lahat ng iyon kapag dumating ang mga demonyo, at pagkatapos ay paulit-ulit na lalasunin ni Pel ang Demon Lord hanggang sa ito ay mamatay. Napagtanto ni Save na nangangahulugan ito na mapipilitan silang mamatay. Ang ideyang ginagamit lamang siya bilang piyesa ay labis na ikinagagalit niya, kaya't nagpasya siyang ilabas ang galit sa paraang maituturing na legal na pagtatanggol sa sarili, hinudyukan niya ang isang kalapit na kabalyero na makipag-away sa kanya. Nang hawakan siya ng kabalyero ay agad niyang inilabas ang kanyang kutsilyo at handang hiwain ang lalamunan ng lalaki. Ngunit sa kabutihang palad ay naaagapan ni Zylo si Save sa tamang oras at dumating ang isa sa mga kaibigan ng lalaki upang hilahin siya palayo, kaya walang masamang nangyari ngunit muntik na itong mauwi sa magulong sitwasyon. Tinanong ni Zylo si Save kung ano ang nasa isip nito at ipinaliwanag ni Save na gusto lamang niyang ilabas ang kaunting inis, parang pagsipa sa bato kapag naiinis siya subalit pinaalalahanan siya ni Zylo na hindi pareho ang tao at bato. Biglang dumating si Torret at galit na galit dahil nag-recon si Zylo nang hindi siya isinama. Naiinis din siya dahil nakasalubong niya ang diyosa ng ika-9 na unit at nalaman niyang si Pel ay nakakakuha ng 7 tapik sa ulo bawat araw, samantalang si Zylo ay hindi pa siya natapik ni minsan mula nang siya ay magising. Sinubukan niyang makipagkasundo para sa kahit 3 tapik sa ulo bawat araw. Ngunit nanatiling walang interes si Zylo at bin-rush off lamang siya at dahil dito ay lalo siyang nagwala sa inis at maya-maya, dumating ang isang gwardya upang ipaalam kay Kivia na may isang grupo ng mga lalaki na karating lamang sa likuran na tarangkahan at tila hinahanap si Zylo. Hindi maintindihan ni Zylo ang nangyayari dahil wala siyang maisip na tao na pupunta roon para hanapin siya, ngunit nang makipagkita siya sa kanila ay napagtanto niyang sila ang mga Manero na iniligtas niya mula sa mga kuweba. Iginiit ng mga Manero na nais nilang tumulong sa anumang paraan, subalit ayaw tanggapin ni Zylo ang kanilang tulong dahil ayaw niyang ilagay sila sa panganib, sinabihan niya silang bumalik na lamang sa kanilang mga pamilya bago pa mahuli ang lahat. Ngunit ipinaliwanag ng mga lalaki na hindi lamang dahil sa utang na loob ang kanilang pagpunta, matapos mahawahan ang minahan at labis na nagdusa ang kanilang nayon at kung mabibigo ang misyon na ito, mauulit na naman ang trahedya kaya't nais nilang gawin ang lahat ng makakaya upang makatulong. Handa na sanang tanggihan muli ni Zylo ang kanilang alok, ngunit biglang dumating si King at agad tinanggap ang tulong ng mga Manero at sinubukan ni Zylo na pigilan siya dahil hindi angkop sa labanan ang mga taong ito, ngunit wala namang balak si King na isakripisyo sila sa digmaan. Sa halip ay mayroon siyang mas epektibong paraan upang makatulong sila. Ipinaliwanag niya na bagamat komplikado ang mga sagradong selyo basta gumawa siya ng blueprint na susundan nila, kaya ng mga Manero na magukit ng maraming selyo upang palakasin ang depensa ng fortress. Lubhang naengganyo ang mga lalaki kaya't hinayaan na lamang ni Zylo na gawin nila ang nais nila sa ngayon. Pagkalipas ng ilang oras ay natapos na ang lahat ng paghahanda para sa labanan kaya't nagtipon-tipon ang lahat upang muling balikan ang detalye ng plano. Si Tatsuya ang mamamahala sa pagselyo ng mga lagusang nasa ilalim ng lupa, si Save naman ang magbabantay sa likuran na pasukan ng fortress kasama ang mga bilanggo,
si King ang susuporta sa mga sniper kasama ang mga manero. Tungkol naman kay Zylo, ang orihinal na opisyal na plano na pasabugan ang lugar at lasunin ang Demon Lord ay tiyak na kamatayan para sa kanilang lahat, kaya nagpasya si Zylo na siya na ang kumilos at gamitin ang mga bitag na inilatag niya kanina upang patayin ang Demon Lord bago pa ito makarating sa fortress. Makalipas ang ilang sandali ay nakipagkita si Zylo sa mga bilanggo na nasa death row at sinubukan na ipaliwanag ang plano sa kanila, ngunit na-offend sila sa ideyang uutusan sila ng isang bayani kaya't isa sa kanila ang humawak sa kwelyo ni Zylo. Sa kasamaang palad ay maling desisyon iyon at sa sandaling hinawakan ng lalaki si Zylo, agad na binaril ni Save ang ibang bilanggo na wala namang ginagawa at tinamaan ito sa likod. Nabigla ang lahat ng bilanggo at tinanong kung bakit hindi na lang niya binaril ang lalaking nanggugulo. Ipinaliwanag ni Save na mukhang malakas ang malaking lalaki at marami pa itong kayang gawin, kaya't nasasayang kung papatayin niya ito at lumapit si Zylo kay Save at isinasandal ito ng malakas sa pader, bagamat hindi niya itinatanggi na epektibong paraan iyon upang mapasunod ang mga bilanggo. Binalaan niya si Save na huwag na itong uulitin at pagkatapos ay umalis siya. Doon napagtanto ng mga bilanggo na ang pakikinig kay Zylo ang maaaring maging pinakamainam nilang pagkakataon upang mabuhay at pagkatapos nito, tinawag si Zylo sa isang pagpupulong kasama si Venet dahil may natanggap itong liham na nakapangalan sa kanya. Ngunit agad na sinabi ni Zylo kay Venet na sunugin ang liham sa sandaling makilala niya ang selyo nito, nakiusap si Venet na pakinggan muna siya at ang liham ay mula kay Frenzy Masterbolt ng pamilyang Masterbolt at sa hindi malinaw na dahilan, nag-aalok sila ng hukbo upang tumulong sa pagdepensa ng fortress. Gusto sana ni Venet na tanggapin ang alok dahil malaki ang maitutulong nito sa tsansa nilang manalo, ngunit ayaw ni Zylo na magkaroon ng anumang kaugnayan kay Frenzy kaya't tumanggi siya at wala nang nagawa si Venet upang baguhin ang isip ni Zylo, kaya nagpalit siya ng paksa at tinanong kung naniniwala ba ito sa mga teorya ng sabuatan. Tinanong ni Zylo kung ang tinutukoy niya ay ang kakaibang artikulo na inilathala niya ilang taon na ang nakalipas tungkol sa mga sumasamba sa demonyo sa hanay ng mga nakatataas, dahil halatang parang kathang isip iyon at naiintindihan ni Venom kung bakit mahirap paniwalaan iyon. Ngunit tinanong niya kung ano ang gagawin ni Zylo kung sakaling totoo ngang may mga sumasamba sa demonyo na lihim na kumikilos upang matiyak na matatalo ang sangkatauhan sa digmaan. Pagkatapos ng lahat ay maipapaliwanag nito ang maraming hindi makatuwiran at maling desisyon na ginagawa ng mga nakatataas kamakailan. Nang pag-isipan nito ni Zylo ay tila nga nakakahinala ang lahat at pagsapit ng gabi ay lumapit ang hukbo ng mga demonyo sa kastilyo, naghanda sila ng depensa at nagsimulang magpaputok sina King at ang mga manero laban sa kabalyeryang demonyo. Matapos maitaboy ang unang alon ay inaktibo nila ang mga pader na may sagradong selyo upang mahadlangan ang iba pa. Nang maging malinaw ang paligid at sumulong ang unit ni Kivia upang harapin ang mga demonyo ng harapan. Sa simula ay maayos ang takbo ng plano ngunit may napansin si Zylo na hindi niya inaasahan, may grupo ng mga tao na nakasakay sa mga kabayong demonyo at agad silang nagpaputok ng nagliliyab na mga palaso patungo sa fortress. Dahil puno ng madaling masunog na alak ang loob ng fortress, nagkagulo ang lahat sa pagsubok na apulahin ang apoy at dahil sa kaguluhan, nakalusot ang ilang kabayong demonyo sa harapang tarangkahan at sa ganitong sitwasyon, tila oras na lamang ang hihintayin bago silang tuluyang malipol. Tinanong ni Torret kung nahahawahan ba ng blight ang mga taong iyon subalit sa nakikita ni Zylo, mukhang hindi naman at mukha pa rin silang normal ngunit pinili nilang kumampi sa mga demonyo kaysa sa sangkatauhan. Kung ganoon ay ibig sabihin ay may mga demonyong kayang makipag-ugnayan sa mga tao at kumbansihin silang lumipat ng panig. At iyon ay isang nakakatakot na posibilidad at medyo nayayanig si Torret sa revelasyong ito dahil bilang isang diyosa, hindi niya maaaring saktan ang mga ordinaryong tao sa labanan kahit pa kumakampi sila sa mga demonyo. Ngunit alam na ni Zylo ang limitasyong iyon at alam din niya kung paano ito haharapin at bago siya kumilos, kinontak niya si Kivia sa radyo at tinanong kung may ideya ba siya kung sino ang mga taong iyon, ngunit wala rin siyang alam katulad ng iba. Ang tanging alam niya ay malamang nakabilang ang mga ito sa pribadong hukbo ng isang maharlika, dahil napakahusay nila sa pana habang nakasakay sa kabayo at bukod doon ay wala na siyang ibang impormasyon. Maya-maya ay nagsimulang umatras ang mga tao ngunit abala pa rin ang unit ni Kivia, kaya hindi nila magawang habulin ang mga ito kaya't ginamit ni Zylo ang kanyang teleskopyo upang bantayan kung saan sila patungo, at napansin niyang diretso silang papunta sa lagusang nasa ilalim ng lupa.
Sa kabutihang palad ay ipinadala na ni Zylo si Tatsuya roon kasama ang ilang kabalyero upang bantayan ang pasukan, at naroon din si Benitim ngunit sa totoo lang ay hindi ito gaanong makakatulong at samantala sa ibabaw, sinabi ni Save kay King na marahil ay dapat na silang umatras dahil hindi na magtatagal ang harapang tarangkahan. Ngunit tumanggi si King dahil kung siya ang uurong at wala nang magpapalakas ng loob ng kanyang mga tauhan, inutusan niya ang lahat na ihanda ang mga mahiwagang kanyan para sa pag-atake at nagmadaling ihanda ng lahat ang artilyeriya. Nang ibigay ni King ang utos na magpaputok ay binobomba ng mga kanyan ang hukbo ng mga demonyo, malaki ang pinsalang na idulot nito ngunit hindi gaanong tumpak ang mga tira ng kanyang mga tauhan, kaya inutusan niya silang mag-reload at maghanda para sa panibagong putok. Subalit sa kasamaang palad ay mas mabilis umusad ang hukbo ng demonyo kaysa sa inaasahan nila at kung walang gagawin, malalamon sila bago pa sila makapag-reload at hindi iyon maaaring hayaan ni King, kaya tinawag niya si Zylo upang sumali sa labanan at pigilan ang paglusob ng mga demonyo. Naunawaan ni Zylo ang sitwasyon at sinabi kay Torret na oras na nilang lumaban pero bago sila kumilos, may nais sabihin si Torret kay Zylo at mula nang magkakilala sila ay palagi siyang pinagsasabihan ni Zylo na huwag isusugal ang kanyang buhay para sa iba, ngunit siya mismo ay walang problema sa paggawa nito. Sinubukan ni Zylo na ipagtanggol ang sarili at sinabing hindi naman problema kung mamatay siya dahil maaari naman siyang buhayin muli ng simbahan, ngunit kumbinsido si Torret na kahit hindi siya maaaring mabuhay muli, gagawin pa rin niya ang pareho at dahil tulad niya ay nakakahanap din siya ng layunin sa pamumuhay para sa kapakanan ng iba. Kapag sinasabi niyang ayaw niya ang likas na pag-uugali ng mga Diyosa na palaging inuuna ang iba, iyon ay dahil sa kaibuturan ay nakikita niya roon ang sarili niya at gusto sanang sumagot ni Zylo, ngunit wala siyang masabi dahil alam niyang tama si Chora. Kaso bigla niyang nakita ang Demon Lord sa malayo kaya tinapos niya ang usapan at sinabing oras na para kumilos sila. Samantala sa lagusan sa ilalim ng lupa papalapit na ang mga taong kumampi sa demonyo sa pangkat ng depensa, nagsisimula ng mataranta ang mga sundalo dahil napakarami ng kalaban kumpara sa kanila. Gayunpaman ay kalmado na lumakad si Tatsuya papunta sa unahan at naglabas ng matinis na sigaw sa labanan bago mabilis na pinugutan ng ulo ang isa sa mga tao, napakabilis na hindi man lang nakita ng iba ang nangyari at pagkatapos nito ay sunod-sunod niyang nilipol ang mga kalaban. Nang napagtanto ng mga kabalyero na kanina lamang ay takot na binubuhat sila ni Tatsuya sa laban at nagkaroon sila ng lakas ng loob na sabay-sabay putukan ang natitirang mga umaatake hanggang sa tuluyang malinis ang lagusan, bagamat masaya silang nakaligtas ay natatakot din sila sa kung ano ang kayang gawin ni Tatsuya. Sa panig naman ni Zylo at Torret na tuluyan na nilang namataan ang Demon Lord, oras na upang sila ang umatake at nais ni Zylo na tipirin ang lakas ni Torret kaya't pinili niyang umiwas sa direktang sagupaan at nauunawaan ni Torret ang plano at agad lumikha ng isang espada para kay Zylo, na kaagad niyang inihagis sa pinakamalapit na halimaw na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Sanay na si Torret sa pagtansya kung ano ang kakailanganin ni Zylo, kaya ang tatlong halimaw na parang palaka ang sumubok na lumapit ng palihim at agad siyang lumikha ng sapat na mga espada upang mapapabagsak ni Zylo ang mga ito nang hindi na niya kailangang magsalita. Ngunit napakarami ng mga halimaw sa lugar at ayaw na ni Zylo na magsasayang pa ng lakas sa patuloy na pagpapasabog sa kanila, kaya hinawakan niya si Torret at naghanda silang tumalon palayo. Ngunit bago pa man siya makalundag, biglang hinawakan ng isang demonyong uod ang kanyang paa at napigilan siya at inalok ni Torret na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang palayain siya agad, ngunit pinigilan siya ni Zylo dahil kailangan niyang itabi ang lakas upang talunin ito. Hindi maganda ang sitwasyon dahil papalapit na ang mga demonyo sa kanyang kinaroroonan at hindi niya alam ang gagawin, sa sandaling tila wala ng pag-asa ay narinig ng mga demonyo ang tunog ng isang maliit na hukbo na papalapit sakay ng mga kabayo. Dahil dito ay naantala ang kanilang paglusob at nagamit ni Zylo ang pagkakataon upang makawala sa pagkakahawak ng uod at tumalon palayo habang pasan si Torret. Habang lumilipad sila patungo kay Las ay tinanong ni Torret kung alam ba ni Zylo kung kaninong hukbo iyon at bakit sila narito at alam ni Zylo kung sino ang mga iyon, ngunit hindi siya masaya sa kanilang pagdating. Paglapag niya ay agad niyang tinawagan si Benitim upang humingi ng paliwanag dahil malinaw niyang sinabi na huwag tanggapin ang tulong ng mga tao na iyon. Alam ni Benitim na galit si Zylo subalit desperado na sila sa karagdagang puwersa at sa totoo lang, bahagyang kasalanan din ni Zylo dahil siya ang nagtiwala sa isang manloloko na sumunod sa kanyang utos.
Wala na siyang magagawa ngayon kaya't nagtuon siya sa pag-asikaso sa kanyang mga sugat upang makabalik agad sa labanan, ngunit sa kalagitnaan nito ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Dada at halatang takot na takot ito. Pagtingin ni Zylo ay nakita niyang hinahabol si Dada ng grupo ng mga mersenaryo, hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari gayong inutusan niya si Dada na umarkila ng mga mersenaryo. Ipinapaalala ni Dada na ang utos sa kanya ay magnakaw ng pera at gamitin iyon upang umarkila ng mga mersenaryo para ipagtanggol ang fortress, ngunit inakala niyang mas magiging efficient kung sa mismong mga mersenaryo na lang siya magnanakaw ng pera. Ngunit mukhang hindi nagustuhan ng mga mersenaryo ang ginawa ni Dada at galit na galit si Zylo dahil sa laki ng pagkakamali nito, gayunpaman dahil sa dami ng tao sa labanan ay nalito ang Demon Lord at nagkaroon ng pagkakataon sina Zylo at Torret, kaya balak niyang masulit iyon. Habang abala pa ang Demon Lord ay tumalon si Zylo diretso sa ibabaw nito at nang nasa tamang posisyon na sila, ginamit ni Torret ang kanyang kapangyarihan upang magpatawag ng isang napakalaking espada na tumusok sa katawan ng Demon Lord. Hindi yun sapat upang patayin ito ngunit ayos lang dahil ang layunin ay makuha lamang ang atensyon nito. Ilang sandali pa ay tumungo sina Zylo at Torret sa kagubatan kung saan nakahanda at nakabaon na ang ilang mahiwagang aparato. Inaktibo ni Zylo ang lahat ng iyon bago pa dumating ang Demon Lord at nang sumugod ito sa kanya, diretso itong bumagsak sa bitag. Biglang lumubog ang lupa sa ilalim ng Demon Lord at nabuo ang isang malalim na hukay at dahil sa pagguho ng lupa, hindi ito makaalis at habang nakapirmi ito ay nagpatuloy si Torret sa pagpapatawag ng ilang malalaking espada sa ibabaw nito. Habang tumatagos ang mga espada sa katawan ng Demon Lord, sinubukan nitong pigilan ang mga ito sa pamamagitan ng pagkurap sa mga talim, ngunit lumaban si Torret at itinulak palalo ang mga espada paloob na nagdulot ng matinding pinsala. Sa huli ay nakahandusay ang Demon Lord sa ilalim ng hukay at hindi na gumagalaw at halatang pagod na pagod si Torret, kaya sinabi ni Zylo na magpahinga muna siya habang tatawagan niya ang Diyosa ng Lason upang tuluyang tapusin ang Demon Lord. Sa totoo lang ay naiinis siya sa katotohanang balak silang isakripisyo ng mga nakatataas kasama ng fortress, kahit ganoon lang pala kadali talunin ang Demon Lord at oo, buhay pa ito ngunit sa tindi ng mga sugat nito ay tila imposibleng makagalaw pa ito. Tama ang pagsusuri ni Zylo subalit hindi niya naisip na kayang paghihiwalayin ng Demon Lord ang sarili nito mula sa pangunahing katawan. Biglang nagbukas ang isang bagong mata at nagpapakawala ito ng 12-dosenang matutulis na spike sa himpapawid. Binalaan ni Zylo si Torret na magtago agad, ngunit hindi ito nakareact sa tamang oras kaya't napilitan siyang tumakbo upang protektahan siya at tinamaan siya ng isang spike sa likod, samantala ay naghahanda muling umatake ang Demon Lord. Masama na ang sitwasyon dito kaso mas malala sa fortress dahil halos lumunin na ito ng apoy at ng mga halimaw. Inutusan ni King ang lahat na umatras agad dahil ayaw na niyang madagdagan pa ang mga nasasawi, subalit hindi madali ang paglikas dahil ang tanging daanan palabas ay napapalibutan ng mga demonyo. Balik kina Zylo at Torret ay lumapit siya upang tingnan kung ayos lang si Zylo, kaso sinabi niyang umalis na siya habang kaya pa niya at maaaring gusto pa niyang lumaban kaso alam niyang nasa hangganan na siya ng kanyang lakas, kapag gumamit pa siya ng kapangyarihan ay maaaring magkaroon ng seryosong epekto. Inamin ni Zylo na tama siya kanina at nakakahanap nga siya ng layunin sa pagiging kapakipakinabang sa iba, gusto niyang manalo sa mga laban at gusto niyang isipin ng mga tao na astig siya at gusto niyang magpalakas ng aura at kahit alam niyang makasarili at hangal ang mga hangarin na iyon, pinipili pa rin niyang sundin ang mga ito ngunit ayaw niyang hilahin si Torret pababa kasama niya. Tumabi si Torret kay Zylo at sinabi na anuman ang maramdaman niya ay lalaban siya sa kanyang tabi kahit ano pa ang mangyari. Dahil siya ang kanyang makapangyarihang Diyosa at sinabi niya na kung talagang gusto niyang mabuhay siya, kailangan lamang nilang siguraduhing mananalo sila. Mukhang ayos lang iyon kay Zylo kaya't iginiit niya kay Torret na maghanda silang manalo sa laban na ito anuman ang mangyari. Habang naghihiwalay ang Demon Lord at nagiging mas maliit na anyong lumilipad, tinanggal ni Torret ang kanyang kapa at sinabi kay Zylo na gagawan niya ito ng isang espesyal na espada. Tinanong ni Zylo kung sapat ba ang lakas ng espada upang talunin ang halos immortal na halimaw. Ipinaliwanag ni Torret na magpapatawag siya ng isang banal na espada at halos wala itong hindi kayang sirain, pero hindi ito magtatagal kaya't hindi siya dapat pumapalya sa kanyang atake. Sinubukan ng Demon Lord na pigilan si Zylo gamit ang mga galamay nito at nagtagumpay itong saksakin siya sa dibdib,
Ngunit dahil sa suporta ng putok ni Dada at Solve ay nagawa ni Zaya na makuha ang banal na espada at nang sumugod ang Demon Lord sa kanya, hinayaan niyang kagatin nito ang kanyang braso bilang bitag bago niya ito tinusok mismo sa mata gamit ang banal na espada. Naalala niya ang pahayag ni Torret na walang hindi kayang sirain ang espadang iyon at habang iniikot niya ang talim sa loob ng Demon Lord, agad itong naglaho na parang hindi ito kailanman umiral at di nagtagal. Ang banal na espada ay naging abo at bumigay sa pagod si Taida at bumagsak. Nasalo siya ni Zylo subalit hindi rin maganda ang kanyang kalagayan kaya maya-maya ay nawalan din siya ng malay. Nang muling magising si Zylo ay nasa isang infirmary siya at may miyembro ng simbahan na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya kilala ang lalaki at sinabi ng lalaki na malaki ang pagsisikap niyang pagalingin si Zylo upang hindi na ito kailangang dalhin sa repair shop. Sinabihan siya ni Zylo na umalis dahil hindi siya nagtitiwala sa mga tao mula sa simbahan. Pumayag ang lalaki kaso bago siya umalis ay binanggit niyang hindi lang napapansin ang mga ginawa ni Zylo, maraming sibilyan at maging ilang matataas na opisyal ang nagsisimula ng tingnan siya ng positibo. Ikinatuwa ni Zylo ang pagkilala ngunit ayaw niyang tumanggap ng papuri mula sa simbahan, kaya muli niyang inutusan ang lalaki na umalis kaso may isa pa raw siyang gustong sabihin bago umalis. Binalaan niya si Zylo na mag-ingat sa pagsusuway sa mga utos mula ngayon, dahil may ilang maharlika na hindi natuwa sa pagiging matagumpay niya sa pagtalo sa mga Demon Lord. Kabilang sila sa isang grupo na tinatawag na Demon Blight Coexisters at malinaw naman ang kahulugan ng kanilang pangalan, iniwan niya si Zylo upang pag-isipan kung ano ang gagawin niya sa impormasyong iyon. Pagkaalis ng lalaki ay pumasok si Torret sa silid upang tingnan ang kalagayan ni Zylo. Saglit siyang nagbalik tanaw kung paano dati kumilos si Sinerva at napansin ni Torret ang pagkagulat sa kanyang mukha, nag-alala na baka nakalimutan siya ni Zylo dahil sa kanyang mga sugat, ngunit tinapik niya ang kanyang ulo at sinabing hinding-hindi niya siya makakalimutan.